Mula sa probinsya ng Isabela ay lumuwas ang magkapatid na sina Luisa at Marisa para humingi ng tulong sa kanilang mayayaman na kamag-anak. Tinanggap naman sila nito, ngunit ang hindi alam na magkapatid, dito na pala magsisimula ang kalbaryo ng kanilang buhay. Minaltrato sila sa pamamahay ng kanilang tiyahin. Walang araw na hindi nila naranasan ang hirap. Dahil sa labis na pagpapahirap sa kanilang magkapatid na hindi nila alam ang dahilan, napilitan na lamang sina Luisa na umalis na lang doon. Naging mahirap din ang buhay nila sa lansangan dahil wala silang malapitan. Isabay pa na hinahanap din sila ng mga tauhan ng kanilang tiyahin. Magbabago lamang ang takbo ng kanilang kapalaran nang aksidente na nilang makilala ang isang matandang bilyonaryo na may taning na rin ang buhay. Tunghayan natin ang kwento ng magkapatid na sina Luisa at Marisa kung paano pipihit ang tadhana at papaborito sa kanila. At kung anong mga aral ang makukuha natin sa kanilang mga karanasan at pagsubok sa buhay. Magdadalawang linggo na mula nang pumanaw ang ama ni Luisa at Marisa dahil sa komplikasyon sa kidney. Dahil dito, mas lalong nagkaroon ang dahilan ng may-ari ng bahay na inuupahan nila na palayasin na sila. Wala na kasing magbabayad ng mga susunod na buwan nila roon. Halos lumuhod at magmakaawa na si Luisa sa may-ari ng bahay. Ginawa na niya ang lahat. Humalik na rin siya sa paa ng ginang pero hindi na siya nito pinakinggan. Ilang beses na rin kasi silang binigyan ng konsiderasyon. Pero dahil nga napunta lang ang lahat ng pera nila sa bill sa ospital, hindi na rin talaga sila nakapagbayad ng upa. Inilabas sa mga gamit nila sa gilid ng kalsada. Wala ni isa sa mga kapitbahay nila ang nagnais na tulungan sila. Noong nabubuhay pa kasi ang ama nila, siga at barumbado yon. Kaya halos lahat ng residente sa lugar nila ay galit sa kanila. Ilang araw nagpalaboy-laboy ang magkapatid dala ang mga gamit na kinaya lang nilang dalhin. Ulan at araw na ang kanilang dinana sa lansangan. Isang biyaya na nga lang para sa kanila na may nadaanan silang waiting shed na bulok na rin ang bubong. Pinagtiyagaan na lamang nila yon kaysa naman wala silang masilungan. Ate, kung puntahan na lang kaya natin yung sinasabi ni Papa ng mga kamag-anak natin sa Maynila. Di ba sabi niya may utang sa kanya yung kapatid niya? Baka pwede nating masingil para makapagsimula na rin tayo ulit. Suhestyon ng batang si Marisa. Sa murang edad, parang matanda na rin itong mag-isip dahil na rin sa mga problemang araw-araw nilang pinapasan. Hindi nga natin alam kung totoo bang may utang ang mga yun kay Papa eh. Wala namang binigay sa atin si Papa na katibayan. Baka mamaya mapahiya lang tayo. Tugon naman ni Luisa na napapailing na lamang. Mayaman naman sila, di ba? Paano kung mangingi na lang tayo sa kanila ng tulong? Ang sabi sa atin ni Papa noon, mababait naman ang mga kamag-anak natin sa Maynila, kaya pwede nating lapitan ang mga yun. Patuloy pa ni Marisa. Sandaling napatigil si Luisa sa pagtatahi nito ng napunit nitong underwear. Mabait? May mayaman ba na mabait? Lahat yan mata pobre. Nandidiri sila sa mga mahihirap na gaya natin. Ngumisi na lamang si Luisa sa kanyang kapatid. Hindi naman siguro lahat ng mayaman ate ay ganyan. Yung kaklase ko nga na si Vince, mayaman sila pero hindi naman sila mata pobre. Mababait pa nga mga magulang. Napalunok ng laway si Luisa. Nakaramdam na naman siya ng galit. Naalala na naman kasi niya ang kanilang ina na umabandon na sa kanila. Nang iwan sila ng mayaman nilang nanay, doon na nagsimula ang pananaw ni Luisa na lahat ng mayaman ay matataas ang tingin sa sarili at walang pakialam sa iba. Basta hindi natin pwedeng iasa ang buhay natin sa iba. Kahit pa sa mga kamag-anak natin, hindi pa rin natin sila kilala. At saka pwede ba, huwag ka nga magpapaniwala sa sinasabi ni Papa? Kailan ba nagsabi ng totoo ang taong yun? May inis sa tinig ng dalaga. Masama kasi ang loob niya sa kanilang ama. Dahil mula nang hiwalayan nito ng kanilang ina, pinabayaan na ng ama nila ang sarili. Dahilan para magkaroon na ito ng sakit. Pagsapit ng 11:00 ng tanghali, iniwan na muna ni Luisa ang kanyang kapatid sa waiting shed na nagsilbi na nilang tahanan. Dala-dala niya mga basaan na bilog na mano-mano niyang tinahi. Ilalako niya yung sa kalsada para kahit na papano mayroon silang ipambiling bigas.
Kanin na lang naman ang problema nila dahil nakapitas naman sila ng okra sa bakura ni Aling Miray. Nakadiskarte na rin sila ng bagoong na pagsasawsawan nila ng okra. Basahan po kayo riyan. 5 piso lang po ang isa. Sigaw ni Luisa. Bawat sasakyan na makikita niya ay agad niyang nilalapitan. Buti na lamang ay may taglay ding kagandahan si Luisa kaya nakakabenta siya. Alam naman niyang hindi basahan ang gusto ng mga customer niya, pero binabaliwala na lang niya yon. Kahit na paminsan-minsan ay nababastos na siya ron. Sa halos 1 oras niyang pagbebenta ng basahan, 5 basahan na lang ang natitira sa kanya. Umabot na rin sa 100 piso ang kinita niya. Makakabili na rin siya ng bigas. Kailangan na rin kasi niyang balikan si Marisa dahil tiyak na nagugutom na ang batang yon. Naglalakad na sa bangketa si Luisa nang biglang may itim na sasakyan ang huminto sa gilid. Bumukas ang bintana nito at isang lalaking naka-shades ang tumawag sa kanya. Miss, kunot noong tumingin si Luisa sa lalaki. Nilapitan niya yun agad para malaman kung ano ang pakay nito. Bakit po? Ano yung dala-dala mo? Tanong ng lalaki. Medyo nagpapakyut pa sa kanya ang lalaking yon. Pero dahil wala namang oras si Luisa sa pakikipaglandian, hindi siya tinatabla ng kagwapuhan ng lalaki. Basahan po, 5 piso ang isa. Bibili po ba kayo? Bibiling ko na lahat. Nakangiting wika ng lalaki at saka bumunot ng 1,000. Ay, wala po akong panukli sa 1,000, sir. Sagot ng dalaga. Ayos lang, iyon na ang sukli. Hindi po ako tumatanggap ng limos. May halong inis na wika ni Luisa. Pakiramdam niya kasi ay naaawa ang lalaki sa kanya. No, hindi yan limos. Appreciation ko yan sa'yo kasi nakikita kong ang sipag mo sa ginagawa mo. I'm just happy to see some people na nagsisikap sa buhay at lumalaban ng patas. Seryosong sabi naman ng binata at nagpakita ng malawak ng ngiti. Sa sinabing yun ng binata ay medyo kumalma na rin ang nag-aalab na sanang inis ni Luisa sa kalooban niya. Medyo nakaramdam siya ng konsensya. Hindi naman pala masama ang intensyon ng binata. Gaya ng ibang motorista na lalapit sa kanya at aabutan siya ng limos dahil tinuturing siyang pulubi. Sorry sir kung na-judge kita. Lagi kasing may lumalapit sa akin na tao. Tapos palaging nag-aabot ng pera. Kapag tinatanong ko kung para saan, naaawa daw. Naiinis ako kasi hindi naman ako nandito para magpaawa. Nandito ako para magtrabaho. You know what, miss? May wisdom ka sa katawan. Gusto ko yung mga sinasabi mo. Don't worry, hindi ako katulad nila. Tanggapin mo na to. Isipin mo na lang na isa akong random stranger na natuwa lang sa'yo. By the way, I'm Fernan. Inabot ni Fernan ang kanyang kamay. Nagdalawang isip naman si Luisa kung makikipagkamay siya sa binata. Marumi kasi ang palad niya, kaya kinawayan na lamang niya yon. Marumi po ang kamay ko. Luisa po pala ang pangalan ko. Sagot naman ng dalaga. Oh, I see, Luisa. Nice name. Oh, paano? Kunin ko na yung mga basahan ha, para may pamunas ako mamaya kapag umulan. Mauna na ako sa'yo. Nice meeting you, Luisa. Nakangiting pinaandar na lamang ng lalaki ang sasakyan. Sandali namang napako sa kinatatayuan si Luisa. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang may isang taong lalapit sa kanya para sabihin ang mga bagay na yon. Para sa kanya, napaka-random ng ganong senaryo. Napakamot si Luisa sa ulo nang maalala niyang hindi man lang siya nakapagpasalamat sa lalaking si Fernan. Nakakahiya. Tumanggap lang ako pero wala man lang akong sinabing thank you. Sabi ni Luisa. Tiningnan niya ulit ang 1,000 piso. Napangiti siya dahil malaki na rin ang maitutulong nito sa kanilang dalawa ni Marisa. Habang naglalakad siya pa uwi, hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang lalaki. Para siyang tanga na napapangiti. Tila binibigyan na niya ng konsiderasyon si Fernan sa kanyang paniniwala na hindi pala lahat ng mayaman ay matapobre. Ate, ang dami naman itong pagkain natin. Ibig sabihin ba dito maraming bumili ng tinda mong basahan? Tanong ng batang si Marisa at ngumiti naman ng malapad si Luisa. Oo, ubos nga ang lahat ng tinahi ko kanina eh. Di bale Marisa, kapag nakaipon na tayo, makakabalik ka na ulit sa school. Pero ate, paano ang school mo? Hindi ka na ba mag-aaral? Marisa,
Sa ngayon mas mahalaga ang pag-aaral mo. Yung akin kahit naman kailan pwede akong bumalik. Huwag mo ko intindihin, okay lang ako. Sabi pa ni Luisa. Pero ang totoo nanghihinayang din naman siya sa pag-aaral niya. Pero wala naman siyang magagawa. Kung hindi niya isusuko ang pag-aaral niya ay wala namang magtataguyod kay Marisa. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, umalis ulit si Luisa. Pumunta siya sa isang maliit na library na malapit lang din sa dati niyang school na pinapasukan. Nagbabasa-basa siya ng mga libro doon. Yun na lang ang ginagawa niya para kahit na papano ay meron pa rin siyang natututunan. Dakong 3:00 ng hapon, naisipan na rin ni Luisa na umuwi. Napapangiti na lamang siya habang nakatingin sa university na kaharap lang din ng library. Makakabalik din ako sa'yo, pangako yan. Bulong niya sa sarili habang may malapad ng ngiti. Pumara na lamang ng tricycle ang dalaga, pero hindi pa man siya nakakasakay, bigla na lamang may 3 lalaki ang humarang sa daraanan niya. Nang tingnan niya ang mukha ng mga lalaking yun, namukhaan niya ang isa ron, si Sargo, ang kakilala ng kanyang ama. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang ginugulo nito. Tumingin si Luisa sa driver ng tricycle para humingi ng tulong. Pero bigla na lang pumaharurot ang tricycle paalis. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Patingin-tingin pa ang dalaga sa paligid. May ibang naroon pero wala namang pakialam sa kanila. Nagtanggal ng bilog na salamin ang lalaking balbasarado at naglilitawan ng mga tattoo sa braso. Lumapit pa ito sa kanya ng bahagya hanggang sa mapadikit na siya sa pader. Ako si Sargo, ang taong inutangan ng papa mo ng malaking halaga. Sabi ng lalaki na mararamdaman ang galit sa tinig. Wala po akong pera, wala po akong maibabayad, at saka patay na po si Papa. Utang niya po yun at hindi ko utang. Wala akong pakialam kung patay na siya. Nandito ako sa harapan mo para kunin ang kabayaran. Wala nga po akong pera. Pakiusap, lumayo kayo sa akin. Sisigaw ako rito. O sige, sumigaw ka. Sino nagsabi na pera ang gusto ko? Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang pinangako ng tatay mo na kabayaran sa mga utang niya sa akin. Kaya isasama kita ngayon sa ayaw mo at sa gusto. Tangkang hahawakan na sana ito ni Sargo, pero agad na sinipa ni Luisa ang lalaki sa pagitan ng hita nito. Halos mamilipit yun sa sakit at napahawak pa sa dingding. Mga inutil! Habulin niyo ang babaeng yun! Sigaw ni Sargo at saka tumakbo naman ang 2 lalaki nitong kasama. Pero sa bilis ng takbo ni Luisa, hindi na rin nakaabot ang mga yon. Ilang minuto pa siyang nagtago sa likuran ng truck. Nanginginig siya sa takot. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na nagawang ipangtubo siya ng kanyang ama. Nang masigurong wala na mga humahabol sa kanya, ay madali na rin siyang pumara ng tricycle. Nakauwi siya sa waiting shed ng ligtas, pero hindi pa rin nawawala ang tromang naidulot sa kanya ng lalaking si Sargo. Kaya sa mga sandaling ito, inimpake na ng dalaga ang mga gamit nila para lisanin ang lugar na yon. Ate, ano ba nangyayari? Bakit ka nag-iimpake? Anong problema mo? Nagtatakang tanong ng batang si Marisa. Marisa, kailangan nating lumuwas ng Maynila ngayon din. Sagot ni Luisa. Bakit nga ate? Hindi mo pa sinasabi sa akin ang dahilan. Naalala mo yung inutangan ni Papa ng malaki? Si Sargo. Nakita ko siya at akong ginawang kabayaran ni Papa sa kanya. Kaya ngayon hinahanap niya na ako. Kapag nakuha ko nun, magkakahiwalay tayong 2. Ayokong mangyari yun. Paliwanag niya. Bumakas sa mukha ng batang si Marisa ang takot at pangamba. Kaya tumulong na ito sa pag-iimpake. At dahil hindi nila kayang dalin ang mabibigat na gamit, ang nadala lamang nila ay ang puro mga damit nila at ilan pang magagaan. Mabuti na lamang may natira pa sa perang binigay sa kanya ni Fernan. May pamasahe sila patungong Maynila. Hindi alam ni Luisa kung ano ang magiging buhay nila sa syudad. Nasanay siya sa Isabela na kakaunti lang ang tao. Kaya naman inaasahan na talaga niyang mangangapa sila sa lugar kung saan tinuturing ng lahat na paraiso. Habang nakasakay sa bus at naghihintay na lang sa ibang pasahero, nakaramdam ng gutom si Marisa. Hindi na kasi sila nakapaghapunan dahil sa pagmamadali.
Dinukot ni Luisa ang natitirang pera. 100 na lang yon dahil ibinayad na nila sa pamasahe. Dito ka lang, bibili lang ako sa labas. Wala pa namang masyadong pasahero eh. Sabi ni Luisa at iniwan niya muna si Marisa sa upuan nila. Pumunta si Luisa sa mga nakapilang tindahan. Binilhan niya ang kapatid ng kanin at itlog na nakalagay sa styro. Bumili na rin siya ng inumin na malaking plastic bottle. 15 pesos na lang ang natira sa kanya. Itatabi na lang niya yon para ipambili ng candy. Dahil natitiyak niyang kakailanganin nila ng candy para hindi sila masuka. Aalis na sana siya sa tindahan nang mapatingin siya sa isang ali. May nakausli kasing 500 sa likuran ng bag nito. Sa isip-isip ni Luisa, malaki na rin ang maitutulong ng perang yun sakaling pasimple niya yung kunin. Pero sa kabilang banda, naisip niya rin na hindi yun tama. Kahit na lumaki silang walang ina, naging mabuti rin naman sila. Kaya naman kinalimutan na lamang niya ang kanyang naiisip. Lord, sorry po kung naisip ko yun. Pabulong niyang sabi. Binalikan na lamang niya ang kapatid. Habang kumakain si Marisa, nagkunwari na lamang siyang matutulog para hindi na siya hatian pa nito. Alam kasi ni Luisang madaling magutom ang kapatid niya, kaya tiniis na lang din niya ang gutom. Mahaba ang kanilang naging biyahe. Halos sumakit na rin ang puwet ni Luisa dahil sa haba ng inupo nila. Dakong 4:00 na ng madaling araw nang makarating sila ng Cubao. Pagbaba nila ng terminal, namangha ang dalawa nang makita ang mga nagtataasang gusali. Pero ang pagkamangha ng dalawa ay agad na nawala nang maalalang wala naman pala silang matutuluyan. Ate, anong gagawin natin ngayon? Wala naman tayong pupuntahan eh. Saan tayo matutulog? Tanong ng bata habang nasa bangketa sila. Huminga ng malalim si Luisa. Hindi nito alam ang isasagot sa kapatid niya. Napailing na lang siya dahil kahit natakasan nila ang nag-aambang impyerno sa Isabela, mas magiging kalbaryo naman ang kapalaran nila sa Maynila. Magiging palaboy lang din sila ron. Kahit sanay naman silang dalawa sa lansangan, sobra silang naninibago dahil sa ingay at gulo ng syudad. Magkasamang naglalakad ang magkapatid sa bangketa. Sa puntong yun, ay naramdaman na ni Luisa ang gutom. Pagdukot niya sa bulsa ng bag niya ay wala na siyang nakitang pera. Tanging mga balat ng candy na lamang ang nandoon. Umupo sila sa harapan ng isang fast food chain na may katabing tindahan ng lugaw. Nakatunga nga lang sila ron habang pinagmamasdan ng mga taong papasok pa lang sa trabaho na masayang kumakain. Gutom na ulit ako, ate. May pera pa ba tayo? Kain tayo dun oh. Tinuro pa ng bata ang kinaroroonan ng lugawan. Kahit lugaw wala na tayong pambili. Pero huwag ka mag-alala. Makahanap lang tayo ng pwesto mamayang umaga. Magtatahi ulit ako ng basahan para may ibenta ako. Hinaplos na lamang ni Luisa ang buhok ng bata at ngumiti ng mapait. Naglakad-lakad na lamang ang magkapatid. Wala silang tiyak na paroroonan. Sinusundan lamang nilang daan kung saan sila nito dadalhin. Makalipas lang ang halos 1 oras, nasa tapat na sila ng isang mataas na gusali. Naluluha si Luisa habang nakatingala sila ron. Napalingon naman si Luisa na makita ang isang matandang babae na bumaba ng taxi. May mga dala itong gamit. Nalaglag ang mga gamit ng palapit na sana ang matanda sa entrance ng hotel. Agad na pinuntahan ng magkapatid ang matanda at tinulungang damputin na nagkalat sa lapag. Napangiti naman sa kanila ang matandang babae. Ang babait nyo namang bata. Anong pangalan ninyo? Tanong ng matanda. Ako po si Luisa. Ito naman po ay si Marisa. Sagot ni Luisa. Maraming salamat sa pagdampot ng mga gamit ko ha. Hindi ko na rin kasi kayang yumuko. Oh, heto. Tanggapin ninyo, pang-almusal ninyo. Pasasalamat ko yan sa inyo kasi bihira na lang ang kabataan na gaya ninyo na concerned pa rin sa matatanda. O paano, mauna na ako ha? Wika ng matanda at malapad pa ang ngiti nito. Napangiti na lamang din si Luisa. Nakaramdam siya ng gaan sa loob dahil sa matanda. Hindi niya may paliwanag ang pagiging komportable niya. Ate,
Pang-almusal lang natin yan? Bakit ang laki naman? Sabi ni Marisa. Nang tingnan ni Luisa ang hawak niyang pera, nakita niyang malutong na 1,000 sa kamay niya. Napangiti na naman siya dahil sa wakas makakakain na rin sila. Binalikan ng dalawang fast food chain. Pinapasok ni Luisa ang kanyang kapatid doon at inorderan na rin. Ate, bakit wala kang binili para sa'yo? Akala ko ba kakain tayo? Mukhang masarap pa naman tong manok. Hindi ako natatakam ngayon sa manok eh. Gusto kong kumain ng lugaw dun sa labas. Tugon ng dalaga. Baka naman ayaw mo lang kumain dito kasi nagtitipid ka, ate. Hindi gusto ko lang talaga ng lugaw. Dagdag pa ni Luisa. Kahit nang totoo tama naman ang sinabi ni Marisa, mas pipiliin na lamang ni Luisa ang maglugaw para makatipid. Iniwan ni Luisa ang kanyang kapatid sa loob ng fast food chain, habang siya naman ay nakaupo na rin sa tapat ng lugawan at kumakain. Mula sa kanyang kinalalagyan, natatanaw niya sa loob si Marisa na tuwang-tuwa sa kinakain nito. Hindi maiwasan ni Luisa ang matuwa. Hindi na kasi niya matandaan kung kailan ang huling beses na nakakain si Marisa sa ganung uri ng lugar. Pagkatapos nilang kumain, ay naglakad-lakad na ulit sila. Inabot na sila ng umaga sa lansangan. Dahil rush hour, nanibago ang dalawa sa dami ng tao na nakikita nila. Sumakit ang ulo nila sa dami ng kanilang nakakasalubong. Mabuti na lamang ay nakarating na sila sa isang barangay na kahit papano ay kumalma na rin ang utak nila dahil hindi naman ganon karami ang mga tao. Grabe naman pala dito, ate. Nakakahilo, ang daming tao. Sabi ni Marisa habang nakahawak pa ito sa sentido niya. Masasanay rin tayo, Marisa. Kailangan nating masanay kasi ito na ang lugar kung saan tayo lalaban. Tara na, humanap muna tayo na matutulugan natin. Matapos ang halos 5 minutong pagpapahinga, bumalik na sila sa paglalakad. Nadaanan nilang ilalim ng tulay. Bakante, malinis at pwedeng mahigaan. Kaya naman dali-dali silang nagtungo roon. Pumwesto sila sa bandang dulo para hindi sila nakabungad sa kalsada. Inilatag nila ang nakitang karton sa lansangan. O sige na, matulog ka na. Sabi ni Luisa. Ikaw ate, hindi ka ba matutulog? Tanong ng bata. Matutulog ako pero magbabantay muna ako sa paligid natin. Nauna nang humiga si Marisa. Makalipas lang din ng halos 1 oras, ay humiga na rin dun si Luisa. Napasarap ang kanilang tulog. Sumakto pa na umulan ng malakas kaya mas lalong humimbing ang tulog nila. Maganda-ganda rin kasi ang napwestuhan nila dahil hindi sila nababasa ng ulan doon. Nagising ang magkapatid ng madilim na ang paligid. Sobrang haba ng tulog nila. Hindi na nila namalaya na tumila na rin pala ang ulan. Pagbangon ni Luisa ay ginising na rin niya si Marisa. Pagsilip nila sa harapan ng tulay, mayroon silang mga nakita roon na mga binatilyo. Nagtataka si Luisa kung ano ang ginagawa ng mga yon. May mga hawak kasing plastik ang mga binatilyo at sinisinghot nila yon. Ate, bakit nila sinisinghot yung plastik? Inosenteng tanong ni Marisa. Hindi ko rin alam pero tingin ko kailangan na nating umalis dito. Sabi naman ni Luisa. Dahan-dahan silang naglakad, pero hindi pa man sila nakakalayo, sabay-sabay na napalingon ang mga binatilyo sa kanila. Nang tamaan ng ilaw ang mukha ng mga binatilyo, nakita ni Luisa ang mukha ng mga yun na sabog na sabog. Nang maramdaman ng dalagang mapapahamak sila, hindi na nagsayang ang dalaga ng oras. Pinasana niya si Marisa sa likod niya at mabilis silang tumakbo. Hinabol sila ng mga binatilyong wala sa sarili. Nakipagpatintero pa sila sa mga sasakyan sa kalsada. Nakarating sila sa isang kanto. Sa kamalas-malasan pa, nadapa si Luisa. Buti na lang ay hindi tumilapon si Marisa na pasan-pasan niya. Huwag kayong lalapit! Subukan nyo lang! Nababahalang sabi ni Luisa nang palibutan na sila ng mga binatilyo. Dudumugi na sana sila ng mga yon nang may isang itim namang sasakyan ang tumigil sa gilid. Bumaba mula roon ang 2 lalaking may katangkaran. Maskulado rin ang katawan. Nagpulasa ng mga binatilyo at nagtatawa ng tumakbo palayo.
Maraming salamat po. Naiiyak na lamang na wika ni Luisa. May bumabaring matandang lalaki mula sa sasakyan. Base sa itsura ng matanda, masasabi ni Luisang mayaman ito. Mukhang mamahalin kasi ang suot nitong damit at meron pang mga alahas sa daliri at leeg. Ayos lang ba kayong dalawa? Tanong ng matandang si Dolorito, isang don sa malaking mansyon sa Makati. Bukod pa rito, konsehal din ito sa nasabing lugar. Ayos lang po kami. Maraming salamat po talaga. Sabi pa ni Luisa. Oh, may sugat ang tuhod mo. Dadaling ka namin sa ospital para magamot yan. Dagdag pa ni Don Dolorito. Wala po kaming pera pampagamot. Wag na po. Huwag mong intindihin ang pera. Akong bahala. Sige na, alalayan niyo ang dalawang ito at dadalhin natin siya sa ospital. Dagdag pa ng Don. Hindi na tumanggi pa si Luisa. Iika-ika na rin kasi siyang maglakad. Hindi dapat kayo gumagala sa lugar na ito ng ganitong oras. Marami mga rugby boy rito. Mga babae pa naman kayo. Isa pa, maganda ka. Pag-iinitan ka talaga ng mga masasamang loob dito. By the way, saan ba kayo nakatira? Tanong ni Don Dolorito. Galing pa po kaming Isabela. Wala po kaming matutuluyan. Sagot ng dalaga. Magkakatabi sila sa backseat. Naiilang man si Luisa dahil halos magkadikit na ang braso nila ni Don Dolorito ay hindi na lamang niya yon inintindi. Ibig sabihin, wala kayong matutulugan ngayon? Wala ba kayong kahit sinong kamag-anak man lang dito? Meron po. Kaso baka hindi rin nila kami tanggapin. Mayaman po kasi sila. Kami mahirap lang. Ganito na lang. Tutal malawak naman sa bahay namin. Doon na muna kayo. Huwag kang mag-alala. Nandun ang asawa ko at dalawa kong anak. May sarili pa kayong silid doon. Bukas kapag may malilipatan na kayo, saka na lang kayo umalis. Saad ni Don Dolorito. Kinalabit-kalabit naman si Luisa ng kanyang kapatid. Kinukulit siya nito na patusin na nila ang offer ng matanda. Isa akong konsehal sa city namin. Tumutulong talaga ako sa mga tao. Kaya normal na lang sa akin ang ginagawa kong ito. Hindi nyo kailangan matakot sa akin. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Luisa at Marisa. Pakiramdam nila ay nakahanap sila ng taong masasandalan nila. Pagkatapos magamot ang tuhod ni Luisa, dinala na rin sila ni Don Dolorito sa mansyon. Palihim na namamangha ang magkapatid. Sa buong buhay nila, yun lang ang unang pagkakataong nakapasok sila sa ganong kalaking bahay. Ito ang bahay ko. Ipapasikaso ko lang kayo sa mga kasambahay namin, ha? Ihahatid nila kayo sa magiging silid ninyo. Natigil sa pagsasalita si Don Dolorito. Sumakto kasing kalalabas lang ng asawa nitong si Doña Pasima. Sino ang mga kasama mo? Tanong naman ng Doña. Nang mag-angat ng tingin si Luisa ay namukhaan nito ni Doña Pasima. Ganon din naman si Luisa. Nakilala niya ang Doña. Kahit na 5 taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita sa Isabela, hindi nabubura sa utak niya ang mukha ng Doña. I think I know you. Nakataas pa ang kilay ni Doña Pasima habang sinusuri ang buo niyang katawan. Kung hindi po ako nagkakamali, kayo po si Tia Pasima. Ako po ito, anak ni Papa. Anak po ako ni Benjamin. Nakakatuwa po, ang liit ng mundo. Sabi ni Luisa at may ngiti pa ito sa mukha. Pero mukhang hindi yun masaya. Wait, magkakilala kayong dalawa? Tanong naman ni Don Dolorito. She's the daughter of my younger brother in Isabela. Hindi ko inakala na makikita ko pa ulit ang batang ito. Huling kita pa namin 5 years ago na, sa kasal ng kamag-anak namin. Paliwanag ni Doña Pasima. Oh, that's great. Kaya pala magaan ang loob ko sa'yo, ihe. Dahil pamangkin na rin pala kita. Honey, pwede bang dito na muna sila? Wala silang ibang matutuluyan eh. Tumango na lamang si Doña Pasima sa sinabi ni Don Dolorito. Nagtataka naman si Luisa kung bakit parang hindi man lang tumutol ang matandang babae. Sa isip-isip niya kasi, itataboy sila nito gaya ng mga napapanood nila sa mga drama na kung saan laging inaalipusta ang mga mahihirap na kamag-anak. Okay, papayag ako. Seryoso lang ang mukha ni Doña Pasima. Kaya kahit pumayag ito,
Hindi agad magawa ni Luisa ang magdiwang. Tignan mo nga naman. Itong mga batang tinulungan ko kanina, pamangkin mo pala, honey. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Natatawa pang sabi ni Don Dolorito. Sa puntong ito, nawiwindang pa si Luisa sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung plano na talaga ng tadhana na doon sila mapadpad para hindi na sila mahirapan pang hanapin ang tiyahin niya. Ganun pa man, kahit na papaano ay nagpapasalamat na rin ang dalaga. Inihatid na sila ng kasambahay sa silid na kanilang tutuluyan. Maganda ang silid at malawak. Malayong malayo yon sa nakasanayan nilang masikip, marumi at magulong kwarto. Pag-alis ng kasambahay, pumasok naman si Doña Pasima sa silid nila. Nakataas ang isa nitong kilay at nakapamewang pa. Hindi porket tinanggap ko kayo rito ay ayos lang sa akin ang lahat. Ayoko lang na may pagtalunan kami ng asawa ko. Wala pa rin akong tiwala sa inyo. Sabi ng Donya. Agad namang inilabas ni Luisa ang isang larawan kung saan naroroon ang kanyang ama. Inabot niya yon kay Doña Pasima pero ngumisi lang ito. Naniniwala ako na anak kayo ni Benjamin. Pero wala akong tiwala sa inyo kasi hindi ko naman alam ang mga ugali ninyo. Kaya ayaw ko ng kung ano-anong gagawin nyo rito. Saad ni Doña Pasima. Aalis din naman po kami kinabukasan, tiya. Sabi naman ni Luisa. Nag-usap kami ng asawa ko. Dito na muna kayo hanggat hindi pa kayo nahahanapan ng matitirhan. At habang nandito kayo, hindi kayo magbubuhay prinsesa rito. Maninilbihan kayo para mabayaran ninyo lahat ng ipapalamon at pagpapatira namin sa inyo rito. Wala nang libre ngayon, no? Baka iniisip nyo na porke pamangkin ko kayo ay ibibigay ko lang sa inyong lahat. Paghirapan ninyo. At isa pa, huwag mo akong tawagin tiya. Donya ang tawag sa akin sa mansyon na ito. Naiintindihan nyo ba? Opo, naiintindihan po namin. Nakayukong wika ni Luisa at lumabas na rin ang Donya ng silid. Agad namang sinara ni Marisa ang pinto. Ate, grabe parang nakakatakot si tiya. Akala ko mabait siya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mata pobre ang mayayaman. Pero pagtiisan na lang natin. Ang mahalaga, kahit na papano may matutuluyan tayo. Galingan na lang natin dito. Tumulong tayo kung anong maitutulong natin para hindi magalit sa atin si tiya. Paliwanag ng dalaga. Siguro ate, kapalaran talaga nating mapadpad dito. Si Lord ang gumawa ng paraan. Ngumiti na lamang si Luisa. Pero ang totoo, hindi siya masayang naroon sila. Masama kasi ang kutob niya. Pakiramdam niya ay mas magiging mahirap ang buhay nila ron. Lumipas sa mga sandali, nakaidlip na rin si Marisa. Habang si Luisa naman ay nakahiga lang at nakatingin sa kisame. Naiinis siya sa tatay niya. Dahil kahit na kailan, wala talaga yung sinabing totoo sa kanila. Hindi totoong mabait ang tiyahin niya. Unang tingin pa lang ni Luisa, alam na agad niyang may ugali ito. Kinaumagahan, malalakas na katok ang narinig nila. Dali-dali silang napabangon nang marinig ang tinig ni Doña Pasima. Pagbukas nila ng pintuan, bumungad sa kanila ang nakasimangot na matandang babae. Alas 10 na ng umaga, kanina pa pabalik-balik ang kasambahay dito. Hindi kayo magising-gising. Anong tingin nyo sa sarili nyo? Mga prinsesa? Pasensya na po tiya. Ay, Doña Pasima, pagod na pagod po kasi kami kakalakad sa lansangan kaya napasarap ang tulog namin. Wala akong pakialam. Kapag nandito ka sa bahay ko, kahit na anong oras ka pa matulog, maaga kang gigising. Ayoko nang kukupad-kupad. Naintindihan mo ba? Rinig na rinig ang tinig ni Doña Pasima hanggang sa sala. Opo, pasensya na po. Nakayukong tugon ni Luisa. Linisin ninyo ang bodega. Ano po? Linisin nyo ang bodega. Dahil doon kayo matutulog ng kapatid mong yan. Anong akala nyo? Dito kayo sa magandang silid matutulog? Aba siniswerte naman yata kayo, no? Sige na, kilos! Wala pang almusal, lumabas na rin ng silid ang dalawa. Pinuntahan nila ang bodega. Pagtingin nila ron, maubo-ubo pa sila dahil sa mga nalalanghap nilang alikabok. Marami ring mga nakatambak na kagamitan doon.
Karamihan pa ay malalaking mga gamit. Inabot na ng gabi sa kakalinis ang magkapatid sa bodega. Wala silang kinain na umagahan at maging sa tanghalian din. Ang sabi kasi sa kanila ng Donya, hindi sila pwedeng kumain hanggat hindi nila natatapos ang ginagawa nila. Dahil sa mabibigat na binuhat ni Luisa na dinadala pa niya sa likuran ng mansyon, ngalay na ang braso niya. Ate, bakit ba ganun si Tia? Bakit niya tayo pinapahirapan? May kasalanan ba tayo sa kanya? Tanong ng batang si Marisa. Hindi ko rin alam. Basta sumunod na lang tayo. Kapag nakaipon ako ng pera, aalis din naman tayo rito. Tugon na lamang ni Luisa. Napapailing na lang si Luisa. Naguguluhan din siya sa mga pangyayari. Nangangapa rin siya ng dahilan kung bakit parang gustong-gusto ni Doña Pasimang pahirapan sila. Pero ang hindi alam ni Luisa at Marisa, nagsisimula pa lang ang kalbaryo sa kanila. Dahil ang tunay na kalbaryo ay paparating pa lang. Isang linggong nakalipas, ramdam na magkapatid ang hirap ng buhay. Para lang silang nakatira sa isang paraiso. Pero mga kasama nila roon ay mga demonyo. Sagad sa kasamaan ang ugali ni Doña Pasima. Hindi sila pinapayagang makalabas. Pinagtatrabaho lang sila ng pinagtatrabaho. Bukod pa rito, hindi rin sila pinapakain ng maayos. Kailangan pa nilang pagpaguran ang kakapiranggot na kanin at ulam na pagsasaluhan nilang magkapatid. Dumagdag pa ang kagaspangan ng dalawang anak ni Don Dolorito, si Brando at Bianca. Palagi silang pinag-iinitan ng dalawa. Kung ano-anong pinapagawa sa kanila kahit nasa 10 oras na ng gabi. Bukod pa rito, sinasaktan din sila ng mga ito. Lalong-lalo na si Bianca na insecure kay Luisa. Palibhasa, mas maputi si Luisa at mas maganda at sexy kaysa sa kanya. Kung si Luisa lang ang tatanungin, gustong-gusto niya nang makalaya sa mansyon na yon. Hirap na kasi sila. Para sa magkapatid, mas maganda pang sa lansangan na lang sila matulog kaysa sa mansyon na pinapahirapan sila araw-araw. Walang magawa si Luisa kundi ang sumabay na lang sa agos. Hihintay na lamang niya ang tamang pagkakataon para sila naman ang makausad. Ate, isumbong na lang kaya natin sila kay Don Dolorito. Mali na yung ginagawa nila sa atin. Pinapahirapan nila tayo Suhestyon ng bata. Lagi namang wala rito si Don Dolorito. Abalang-abala yun. Lalo na ngayon na malapit na ang eleksyon. Tugon ni Luisa. Kailangan natin magtiis ngayon, Marisa. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito pa ako, hindi ko hahayaang saktan kanila. Sasaluhin ko ang lahat kung kinakailangan. Dagdag pa niya. Lumunok na lamang ng laway si Luisa. Napatingin na lamang siya sa bintana. Ang labas na 1 linggo niya nang hindi marating dahil hanggang sa bakuran lamang sila. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Sumapit na rin ang kinagabihan. Lumabas sila ng silid nang marinig nilang aalis ang dalawang magkapatid. Habang si Doña Pasima naman ay mayroon ding lakad. Dahil doon, sinamantala na ni Luisa ang pagkakataon. Palihim siyang nagtungo sa opisina ni Don Dolorito. Kumatok siya ng ilang beses. Maya-maya lang ay nagbukas naman yon kaagad. Oh, Luisa, bakit? May sasabihin ka ba? Tanong ng matandang si Dolorito. May gusto lang po sana akong ipaalam. Sabi ni Luisa. Okay, sige, come in. Pinapasok siya ng matanda sa opisina at sinara ang pinto. Pinaupo siya ni Don Dolorito sa sofa. Ano ba yung sasabihin mo, Iha? Ano po kasi, si Bianca at Brando po, sinasaktan po nila kami kapag hindi namin nagagawa ng tama mga inuutos nila. Si Doña Pasima naman po, hindi po kami binibigyan ng pagkain. Tira-tira na lang po ang nakakain namin. Wika ni Luisa. Nakita niyang napailing si Don Dolorito. Tumabi ito sa kanya. Humawak ang matanda sa braso niya at bahagyang hinaplos. Bahagya siyang nailing ngunit hindi na lamang niya pinahalata. Iha, pasensya ka na sa mga anak ko, ha? Kasi mula nang mamatay ang mami nila, wala nang nagdisiplina sa mga yan. Hindi rin naman nakikinig ang dalawa kay Pasima kasi stepmother lang naman nila yun. Di bale,
Pagsasabihan ko mga yon kapag nakausap ko sila, ha? Paliwanag ni Don Dolorito. Hindi pa rin ito inaalis ang kamay sa braso ng dalaga. Maraming salamat po. Sige po, babalik na po ako sa... Sandali, Iha. Hinawakan ni Don Dolorito ang kamay ng dalaga. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanya kaya nakaramdam na ng takot si Luisa. Bakit po? Ano pong gagawin niyo sa akin? Pinaupo ulit ni Don Dolorito ang dalaga. Titig pa lang nito kay Luisa ay mababakasan na ng matinding pagnanasa. Iha, saglit lang ito. Ano pong sinasabi ninyo? Huwag kang mag-iingay. Hindi mo alam kung anong pwede kong gawin. Pagbigyan mo lang ako, pangako, hindi ka na magugutom at ang kapatid mo. Huwag po, please. Nagmamakaawa po ako. Nang tangkain ni Luisa na tumayo ay hinila lang din siya ng matanda pabalik. Huwag ka nang pumalag. Hindi naman kita sasaktan eh. Sa katunayan, pareho pa tayong magiging masaya kung makikisama ka lang. Huwag po. Magagalit po si Tia. Ayoko po siyang magalit. At saka, masama po ito. Hindi po ito tama. Hindi naman kita kaano-ano. Bakit masama? Iya, makisama ka na lang. Kapag hindi ka nakisama, kapatid mo lang din ang magiging kawawa. Hindi mo pa alam kung paano ko magalit. Siguro naman ayaw mo masaktan ang nag-iisa mong kapatid, di ba? Siya na lang ang meron ka. Wika pa ni Don Dolorito. Pinakita pa nito ang malapad nitong ngiti sa dalaga. Sa mga sandaling ito ay tuluyang nanlambot si Luisa. Hindi niya kayang may mangyaring hindi maganda kay Marisa. Kaya kahit nababuin siya ng taong inakala niyang mabait at maaari nilang masandalan, titiisin na lang niya at babaliwalain ang kanyang dignidad. Sa mga sumunod na sandali ay hindi na nakapalagpa si Luisa. Makalipas lang ang halos kalahating oras, natagpuan niya ang sariling dinadampot isa-isa ang suot sa sahig. Agad-agad siyang nagbihis. Walang makakaalam nito. Kapag may pinagsabihan ka nito, isipin mo kung anong mangyayari sa kapatid mo. Naintindihan mo ba ako? Tumangutang-ulang si Luisa. Ngumiti naman sa kanya ang matandang lalaki. Lumabas na rin siya ng silid na yon. Pinunasan niya ang kanyang luha dahil ayaw niyang malaman ng kanyang nakababatang kapatid ang sinapit niya. Natulog na lamang si Luisa. Yon ang pinakamaaga niyang tulog dahil wala ang mga taong palauto sa mansyon. 2 linggo ang nakalipas, tila ba nasanay na lang si Luisa sa mga nangyayaring hindi maganda sa buhay niya. Ang mahalaga na lamang sa kanya, maprotektahan niya ang kanyang kapatid. Samantala, naulit ng naulit ang ginagawang kababuyan ni Don Dolorito. Tuwing mangyayari yun, tila wala na lamang kay Luisa. Parang naging sistema na niya ang bagay na yon. Normal na lang sa kanya at parang wala na rin siyang pakialam. 4:00 ng hapon, pumasok sa silid nila si Bianca. Galit na galit itong hinila ang buhok ni Luisa. Wala namang reaksyon ng dalaga. Tama na po. Ano po bang ginawa sa inyo ni Ate Luisa ko? Pilit na umaawat si Marisa sa kanila. Pero tinulak lang ito ni Bianca. Huwag kang makikialam dito, kutong lupa ka. Galit namang sabi ni Bianca. Binitiwan nito ang buhok ni Luisa. Sinampal bigla ni Bianca si Luisa ng malakas. Pero hindi man lang napaatras ni Bianca si Luisa sa kinatatayuan nito. Dahil sa'yo, naghiwalay kami ng boyfriend ko. Walang iya ka. Anong ginawa ko? Walang ganang tanong ni Luisa. Anong ginawa mo? Hindi mo alam? Tanga ka ba talaga? Sinabihan kita kahapon na pupunta ang boyfriend ko kaya huwag kang lalabas ng bahay. Alam mo kasi na maaakit siya sa'yo kaya ka nagpapapansin, tama ba? Tingnan mo ngayon, ikaw na lang ang laman ng bibig niya at nakipaghiwalay na rin siya dahil sa'yo. Hindi ko kasalanan na naghiwalay kayo. Kasalanan niya yun dahil hindi siya makontento sa isa. Kasalanan mo rin dahil maling lalaki ang pinili mo. Sa sinabing ito ni Luisa ay lalong nag-init ang ulo ni Bianca. Pinagsasampal siya nito sa muka. Dumugo na ang labi niya pero tuloy-tuloy pa rin si Bianca sa pananakit. Tumigil lamang ito nang dumating si Brando. Tinulak nito ng malakas si Luisa kaya bumalandra yon sa kama. The hell?
Bakit mo pinapatulan ng mga hampaslupang yan, Bianca? Ganyan ka na ba kababa? Sabi ni Brando. Inakit niya ang boyfriend ko at ngayon wala na kami. Mga akit yan! Papatayin ko yan ngayon! Stop it, Bianca. Gusto mo bang makulong para lang sa mga basurang yan? Magtino ka nga. Padabog na lumabas ng silid na yon si Bianca. Habang si Luisa naman ay nakaupo lang sa kama at inaasikaso ng batang si Marisa. Hoy ikaw, ayus-ayusin mong buhay mo kung ayaw mong ganyan ang napapala mo ha. Sabi ni Brando at ngumisi pa ito. Hindi naman po si ate ang may kasalanan eh. Wala naman po siyang ginagawang masama. Buwelta naman ni Marisa. Manahimik ka, sipain ko yung mukha mo eh. Kausap ka ba? Tumayo si Luisa at hinarap si Brando. Tinulak nito si Brando palabas ng silid at saka sinara ang pintuan. Hoy! Buksan mo to! Bastos ka, kinakausap ko pa kayo ah! Kapag ako nakapasok dyan, masasaktan kayong dalawa sa akin! Kahit anong kalabog ang gawin ni Brando sa labas, ay hindi na yung binuksan pa ni Luisa. Tulala lamang si Luisa. Parang wala na siyang maramdaman. Hindi niya masabi sa sarili kung ayos lang ba siya o hindi. Namamanhid na ang katawan niya pati na rin ang puso niya. Naisip na rin niyang sumuko. Pero kapag nakikita niya si Marisa na umaasa sa kanya, nagagawa niya pa ring labanan ang lahat ng pinagdadaanan niya. Kinagabihan, lumabas si Luisa ng silid para kunin sa tapat ng pinto ang pagkaing inilapag ng kasambahay. Para silang aso na pinapakain dahil tira lang ang mga nasa plato. Pagdampot niya ng tray, narinig niyang mayroong nabasag na kung ano. Hindi niya alam kung saan yun nagmumula. Kaya para hanapin yun, binigay na muna niya ang pagkain sa kanyang kapatid. Walang katao-tao sa sala nang bumaba siya. Napatingala siya sa itaas nang makitang nanggagaling ang mga kalabog sa opisina ni Don Dolorito. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan niya yon. Narinig niya sa loob na nag-aaway si Don Dolorito at Doña Pasima. Walang iya ka talaga! Akala ko nagbago ka na! Ano na naman itong nabalitaan kung meron ka na namang minulestyang estudyante? Nalaman ko ring marami kang babaeng dinadala sa opisina mo sa munisipyo! Malakas ang pagkakasabi ni Doña Pasima, kaya rinig na rinig yon kahit na nasa labas si Luisa. Pinamamanmanan mo ba ako, ha? Bakit ba alam na alam mo lahat ng kilos kung linti ka? Galit naman na buwelta ni Don Dolorito. Nakarinig si Luisa ng malakas na kalabog. Kasunod nito ay narinig niyang dumaing ng aray si Doña Pasima. Tingin niya ay nagkakasakita na ang dalawa sa loob. Una pa lang sinabihan na kita na kung ayaw mo sa ganitong ugali ko, umalis ka. Kaso hindi mo magawa, di ba? Kasi ako lang din naman nagdahilan ng lahat ng meron ka ngayon. Kahit na anong oras, pwede kong bawiin lahat sa'yo yan. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at asikasuin mo lahat ng negosyo natin. Yun lang ang maaambag mo sa akin. Akala ni Luisa ay matatapos na ang usapan na yon. Pero nang aalis na sana siya, ay narinig niyang nagsalita ulit si Doña Pasima. Si Luisa, sabihin mo sa akin, may ginawa ka na rin sa kanya, no? Kilala kita. Hindi mo siya dadalhin dito kung wala kang gustong mangyari. Umamin ka na! Oh, ano naman ngayon? Napakahayop mo! Hayop! Subukan mo lang ikalat ito, hindi ako magdadalawang isip na patahimikin ka. Naiintindihan mo ba ako? Lumabas ka na! Labas! Nang marinig yun ni Luisa ay nagmamadali na siyang umalis doon. Tumakbo siya pabalik ng silid nila ni Marisa. Nagtatakang tumingin sa kanya ang bata. Kitang-kita kasi sa mukha niya ang pamumutla. Ate, bakit? Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Marisa. Wala, may nakita akong daga eh. Sige na, kumain ka lang. Bago sila matulog, iniisip pa rin ni Luisa ang mga narinig niya. Kahit na hindi naman naging maganda ang trato sa kanya ni Doña Pasima, nakaramdam pa rin siya ng awa para sa Doña. Alam niyang hindi ganun kadali ang pinagdadaanan ni Doña Pasima dahil sa pagkakaroon nito ng demonyong partner. Mabilis na namang lumipas sa mga araw. Gumaling na rin ang mga sugat ni Luisa. Ganun pa rin naman ang sistema. Gigising sila sa umaga para maging alila at kapag boring ang buhay ni Don Dolorito, pupunta si Luisa sa opisina. Sukang-suka na ang dalaga, pero kailangan niyang gawin yon dahil natatakot siya sa kung ano man ang kayang gawin ni Don Dolorito.
Gabi ng Lunes, mag-isa lang si Luisa sa garden. Tinatabas niya ang mga ligaw na damo gamit ang malaking gunting na panghalaman. Napatigil siya nang maramdaman na merong tao sa likuran niya. Pagtingin niya ron ay nakita niya si Brando. Nakatingin yun sa likuran niya. Tila nagniningning ang mata. Malagkit din ang tingin nito sa kanya. Hi Luisa, pasensya na nga pala sa mga nasabi ko noong nakaraan ha. At ako na rin ang humihingi ng paumanin kung ano man ang ginawa ni Bianca sa'yo. Wika ni Brando at lumapit ito sa kanya. Okay na yon. Tanging sagot niya. You know what, Luisa? Maganda ka eh. Iniisip ko nga, nagka-boyfriend ka na ba? Wala. Ang tipid mo namang sumagot. Pero ganyan ang gusto ko sa mga babae. Pakipot. Sabi ni Brando at natawa pa ito. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Bakit? Hindi ba tayo pwede? Hindi naman kita kadugo ah. Stepmother ko lang naman ang tiyahin mo. Kaya hindi tayo magkadugo. Tumigil ka. Huwag ako ang babuyin mo. Akmang tatakbo na sana si Luisa pero nahawakan siya nito sa buhok. Hinila siya nito pabalik at binalandra sa lamesang naroon. Bakipot ka pa gusto mo rin naman. Natutuliro na ang utak ni Luisa sa mga sandaling ito. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Basta nang makita niya ang gunting na nasa lamesa, dinampot niya yon at agad na itinarak sa likuran ni Brando. Nang umalis sa ibabaw niya ang lalaki, sinaksak niya pa yon ng isang beses sa tiyan. Dahilan para tuluyan ng mapahiga si Brando sa lapag. Hindi na yun nakapagsalita pa hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Nanginginig si Luisa nang makita niyang dugo sa kamay niya. Agad niyang binitiwan ng malaking gunting. Nang matauhan, dali-dali niyang kinuha ang hose ng tubig at hinugasan niya ang kamay niya. Tumingin siya sa paligid. Palagay niya ay wala namang nakakita sa ginawa niya dahil nasa gilid naman sila ng mansyon. Mabilis niyang tinungo ang kapatid niyang si Marisa. Tumakbo siya papunta sa gate at nakalabas sila agad dahil nung oras na yon, umalis ang isang gwardya para kumain. Habang ang naiwan namang nagbabantay ay medyo inaantok pa. Nilisan nila ang mansyon. Kabadong-kabado si Luisa dahil batid niyang anumang oras malalaman na rin ng lahat kung ano ang ginawa niya. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang tanging tumatakbo lamang sa utak niya ay takasan ang ginawa niya. Ate, bakit ba tayo tumatakbo? Ano ba nangyayari sa'yo? Nagtataka ng tanong ng batang si Marisa. Huwag ka nang magtanong, please lang, makisama ka na lang, sabi naman ni Luisa. Gumilig sila sa eskinita habang nag-aabang ng masasakyan. Palingon-lingon siya sa paligid. Kahit na nakalayo na sila sa mansyon ay hindi maiwasan ng dalaga na maparanoid. Batid niya kasi na maraming tauhan si Don Dolorito na maaaring humanap sa kanila. Dahil walang gaanong dumadaan na sasakyan sa parting yon, ay sinubukan nilang magtungo sa kabilang kalsada. Kaso walang dumadaan na jeep. Lahat ng dumadaan ay mga taxi na may mga sakay ring pasahero. Nakakainis, bakit ba ngayon pa nawala ng masasakyan? Sabi ni Luisa at napasabunot pa sa sariling buhok. Ate, ayun basahin mo. Sabi doon bawal ang mga pampasaherong sasakyan dito. Baka doon sa kabila meron. Wika naman ni Marisa. Aalis na sana sila nang biglang may isang sasakyang kulay pula ang huminto sa gilid nila. Bumusina yun ng isang beses, pagkatapos ay ibinabari ng salamin. Oh my God! Pinagtagpo na naman tayo ng tadhana, Luisa! It's me, Fernan! Masayang sabi ng lalaki. Medyo nabigla man si Luisa dahil sa hindi inaasahang pagkikita, kinapala na nito ang mukha niya. Please, tulungan mo ko. Pasakayin mo kami, parang awa mo na. Sabi ni Luisa at hinawakan pa nito ang kamay ng lalaki. Nakita ni Fernan na bahagyang may bahid ng dugo ang kuko ni Luisa. Ganun pa man, hindi ito nagdalawang isip. Kahit pa wala siyang kaalam-alam kung ano ang problema ng dalaga. Pasok na! Tanging sabi na lamang ni Fernan. Mabilis na pumasok ang magkapatid at sa puntong ito, nabawasan na rin ng kaunti ang kaba ng dalaga. San ba kayo pupunta? Ihahatid ko na lang kayo. Sabi ng lalaki at lumingon pa ito sa kanila. Dalin mo kami sa malayo. Yung malayo rito sa Maynila. Nagtaka si Fernan sa sinabing yun ni Luisa.
Ibig mo bang sabihin sa probinsya? Kung ganun sumama na lang kayo sa akin sa Isabela. Pauwi na rin naman ako ron sabi ni Fernan. Naalala ni Luisa na taga ron nga pala ang lalaki. Sandaling napaisip si Luisa. Ayaw niya nang bumalik sa lugar na meron ding naghahanap sa kanya. Pero sa puntong ito, nararamdaman niyang mas magiging delikado ang buhay niya sa Maynila sa mga susunod na araw. Sige, sa Isabela, dalin mo kami ron pakiusap at pasensya na sa abala. Mamaya sasabihin ko sa iyo kung ano nangyari. Tumangulang ang binata sa kanya. Nakahinga na rin siya ng maluwag nang patakbuhin na nito ang sasakyan. Tahimik lang sila sa biyahe hanggang sa tuluyan na nga silang makalabas ng Metro Manila. Tumigil sila sandali para i-check ang gulong ng sasakyan. Malayo-layo rin kasi ang babiyahihin nila kaya kada oras ay tinitingnan ni Fernan ang gulong ng sasakyan. Pasensya ka na ganito talaga ako kapag bumabiyahe. Hindi ako mapakali kaka-check sa gulong. Dati kasi nung pumunta ako ng Maynila, pumutok yung gulong ko. Buti na lang hindi ako na-aksidente. Mula noon nagka-trauma na ako. Every time tuloy na babiyahe ako ng malayo, palabas-labas ako ng sasakyan para i-check ang gulong every hour. Paliwanag ni Fernan. Tumangulang si Luisa. Gusto niya nang ipaalam kay Fernan ang tungkol sa ginawa niya. Tingin niya kasi, hindi siya uhusgahan ng lalaki kapag sinabi niya ang tunay na nangyari. Sa hindi malamang dahilan, nagtitiwala siya kay Fernan. Hindi naman niya yung kilalang lubos. At kahit yun pa lang ang pangalawa nilang pagkikita, pakiramdam niya ikakampi niya ang binata. Nakapatay ako, sabi niya sa lalaki. Napatigil si Fernan sa pagsuri sa gulong. Dahan-dahan itong tumayo at direktang tumingin kay Luisa. I'm sorry? Tanging tugon ni Fernan. Akala niya mali ang kanyang narinig. Nakapatay ako ng tao, kaya kinailangan kong umalis ng Maynila. Masama akong tao. Hindi na napigilan pa ni Luisa ang mapaiyak. Sunod-sunod ang pag-agos ng luha niya. Nanginginig siya sa sobrang takot. Lumapit sa kanya si Fernan. Kinuha ng lalaki ang tubig sa loob ng sasakyan at pinainom kay Luisa para mapakalma ito. Makalipas lang ang 5 minuto ay nahimasmasan na rin ang dalaga. Now tell me, ano nangyari? Bakit ka humantong sa ganung gawain? Tanong ni Fernan. Impyerno ang pamilyang yun. Mga wala silang kaluluwa. Lalong-lalo na si Konsehal Dolorito. Pati na rin ang anak niyang si Brando. Si Brando pinagtangkaan niya rin ako kanina lang. Sinubukan niyang pagsamantalahan ng katawan ko. Natakot ako na baka maulit ang ginawa sa akin ng tatay niya. Kaya nung mangyari yun, dinampot ko yung gunting. Sinaksak ko siya ng 2 beses. Nung oras na yun, blanko ang isip ko. Ang tumatakbo lang sa utak ko ay kailangan kong protektahan ang sarili ko. Pagkatapos nun, nakita ko na lang yung kamay ko na maraming dugo. Binitiwan ko yung malaking gunting at pinuntahan ko ang kapatid ko. Tumakbo kami palabas habang natutulog pa yung baguhan na gwardya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kahit sabihin kong prinotektahan ko lang ang sarili ko, walang maniniwala sa akin. Ayokong makulong, ayokong maiwan ang kapatid ko. Salaysay ng dalaga. Hindi na naman ito napigilan ng sarili. Muli na naman itong humagulgol. Hinawakan ni Fernan ang magkabila niyang balikat. Tumingin yun sa kanya ng kalmado at nagpakita ng ngiti. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Nararamdaman kong mabuti kang tao. Luisa, isa akong abogado. Kaya kitang tulungan. Kaya nating ilaban ang kaso. Ang dapat mo lang gawin, sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye. Yung totoo at walang dagdag, walang bawas sa kwento. Tutulungan kita. Ipapanalo natin ang laban na ito. Sa sinabing yun ni Fernan, nagkaroon ng kaunting pag-asa ang dalaga. Natagpuan na lamang niyang sariling nakayakap na sa lalaki. Makalipas lang ang halos 5 minuto ay bumalik na rin sila ng sasakyan, habang si Marisa naman ay mahimbing lang ang pagkakatulog. Nasabi na ni Luisa ang lahat kay Fernan, mula sa pangmamaltrato sa kanya ni Doña Pasima hanggang sa pangahalay ni Don Dolorito, ang pananakit ng magkapatid, pati na rin ang ginawa niya kay Brando. Gumaan ang pakiramdam ni Luisa dahil meron siyang napaglabasan ng mga hinaing niya. Doon na muna tayo sa bahay ko.
Pero hindi ko kayo doon patitirahin ha. Makakasama sa akin yun bilang abogado kapag may nakaalam na pinatira kita sa bahay ko kahit alam kong may napatay ka. Mamaya pagdating natin sa bahay ko, magdedesisyon tayong dalawa kung anong dapat nating gawin. Saad ng binata at tumango na lamang siya ron. Dahil sa kaiiyak, nakatulog na rin si Luisa. Pero paputol-putol ang tulog niya. Dahil sa tuwing mahihimbing siya, nakikita niyang sariling may hawak na gunting. Pasado 5:00 na nang makarating na sila sa bahay ni Fernan. Binuhat ng binata si Marisa papunta sa kwarto. Habang silang dalawa naman ay nagkape na muna sa sala para pag-usapan agad ang gagawin nila. Luisa, kailangan mong bumalik ng Maynila at harapin ang ginawa mo. Mas lalo ka mapapasama kung magtatago ka. Sabi ni Fernan. Pero paano ang kapatid ko kapag dinakip na ako ng mga pulis? Natatakot ako. Baka makulong na ako at hindi na ako makalaya ng tuluyan. Ano na lang ang mangyayari kay Marisa? Nagsisimula na namang maiyak ang dalaga. Luisa, kaya nga tutulungan kita. Ako ang tatayong abogado mo. Dadaan sa proseso ang lahat. At sa proseso na yon, lalaban tayo. Hindi kita pababayaan. Basta tatandaan mo lang lahat ng sinabi ko sa'yo. Huwag ka na mag-alala sa kapatid mo. Ako nang bahala sa kanya. Meron akong kakilala na pwedeng mag-alaga sa kanya habang lumalaban tayo sa kaso. Mamaya rin pupuntahan natin ang taong yon. At pagkatapos babalikan na ng Maynila. Susuko ka sa mga pulis. Huwag kang mag-alala. Darating naman ako agad. Sabi ni Fernan. Patango na lamang ang nagawang tugon ni Luisa. Magpahinga ka na muna ha. Kailangan mo ng lakas. Dahil mamaya pagsikat ng araw, magsisimula ang tunay mong laban. Sabi pa ni Fernan. Pagkalipas ng kalahating araw, sinunod ni Luisa ang sinabi ni Fernan sa kanya. Bumalik siya ng Maynila. Wala siyang kasama. Ang kasama niya lang sa mga sandaling ito ay lakas ng loob. Huminga siya ng malalim habang nasa harapan ng police station. Nang makabuelo na ay lumapit na siya ron at sa kanya sinabi ang kanyang ginawa. Mabilis ang mga nangyari. Kinulong siya pansamantala. Pagdating ng gabi, may mga media nang gustong kumausap sa kanya. Pero wala siyang sinabi sa mga yon kagaya ng payo ni Fernan. Gulong-gulo na ang utak ng dalaga. Mabuti na lamang ay nakita niya na ang mukha ni Fernan sa istasyon. Sa kabila ng takot sa panghuhusga ng maraming tao, nagawa pa rin niyang maging positibo dahil alam niyang hindi siya pababayaan ni Fernan. Lumipas sa mga araw, dumating na ang itinakdang oras ng paglilitis. Nasa loob sila ng korte. Sa kabilang banda, naroon ang partido ni Don Dolorito. Kasama na rin ito si Doña Pasima at bitbit din dito ng partido nila ang ilang media. At ayon sa pagkakaalam ni Luisa, magaling na prosecutor ang tutulong sa kaso para kina Don Dolorito. Nang tumingin si Luisa sa mga yon, kita niya ang tingin sa kanya ni Don Dolorito. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Ganon din ang anak nitong babae na si Bianca, na kung makakalapit lang yun sa kanya, siguradong sasaktan na naman siya nito. Nagsimula na ang paglilitis. Sumalang na ang mga kasambahay na nakakita sa wala ng buhay na katawan ni Brando. Pagkatapos magbigay ng mga salaysay, si Luisa naman ang naglatag ng kanyang salaysay. Nagtatabas po ako ng mga ligaw na damo sa garden nung bandang 6:00 ng gabi. Biglang dumating si Brando. Lumapit siya sa akin. Humingi siya ng paumanin sa akin sa mga nasabi niyang masasakit na salita. Humingi rin siya ng paumanin sa akin dahil sa ginawang pananakit sa akin ng kapatid niyang si Bianca. Akala ko doon na magtatapos ang pag-uusap namin dahil pinatawad ko na rin naman siya. Pero bigla na lang siyang lumapit sa akin. Mabilis ang mga pangyayari. Bigla na lang niya akong inihiga sa lamesa na nasa garden. Pinipilit niya akong hubaran. Malapit na siyang magtagumpay sa gusto niyang gawin pero naabot ko yung gunting na naipatong ko sa mesa. Sa takot na baka mahalay niya ako, nasaksak ko siya sa likuran niya. Tapos nasaksak ko rin siya sa tiyan kasi nakita kong makakalapit pa rin siya sa akin. Nabigla din ako sa mga nangyari. Kaya ang ginawa ko, tumakbo ko sa kapatid ko at sinama ko siyang makaalis ng mansyon. Wala po talaga akong intensyon na patayin siya. Dinipensahan ko lang ang sarili ko sa kanya. Salaysay ni Luisa. Pagkatapos magbigay ni Luisa ng salaysay,
Lumapit naman sa kanya ang babaeng prosecutor. Kung wala kang intensyon na gawin ang krimen na yon, bakit mo pa siya sinaksak sa tiyan? Samantalang nung saksakin mo siya sa likuran, meron ka ng pagkakataon na tumakbo at makapagsumbong sa kinauukulan. Ibig sabihin lang nito, may lihim kang galit sa biktima. Ayon nga sa nabanggit mo, humingi siya ng paumanhin sa mga nasabi niyang masasakit na salita. Your Honor, ang ginawa ng nasasakdal ay isang planadong pagganti sa biktima. Nung gabing yon, maikli ang suot niya. Inakit niya ang biktima para udyukan ng biktima lalapitan siya. At dahil maganda rin naman ang nasasakdal at lalaki lang din naman ang biktima, dito niya na nagawa ang pangahalay. Hindi ko sinasabi na tama ang pangahalay. Ang nais ko lang sabihin, ang nasasakdal ang gumawa ng paraan para gawin yun sa kanya. Ginamit niyang pagkakataon yun para magkaroon siya ng dahilan na gumanti sa biktima. Sa sinabing yun ng babaeng prosecutor, nanginig ang kamay ni Luisa. Pagtingin niya sa mga taong naroon, nakatingin ang lahat ng yun sa kanya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang si Fernan na ang nasa harapan. Luisa, pwede mo bang ikwento sa amin kung anong ugnayan mo sa pamilya ng biktima? Tanong ni Fernan bilang pagsisimula nito ng pagdepensa sa dalaga. Si Doña Pasima ay tiyahin ko. Nakatatandang kapatid po siya ng tatay kong namayapa na. Si Don Dolorito, Bianca at Brando, hindi ko sila kaano-ano. Hindi ko rin sila kilala. Ang kilala ko lang sa kanila ay ang tiyahin ko na si Doña Pasima. Sagot ng dalaga. Papaano ka napadpad sa poder nila? Kinuha ka ba nila sa probinsya o kusa kang lumapit sa kanila? Hindi nila ako kinuha sa probinsya. Hindi rin naman ako nagkusang loob na lumapit sa kanila. Nasa lansangan kami ng kapatid ko nang pagdiskitahan kami ng mga binatilyo. Dumating si Don Dolorito at tinulungan niya kami. Pagkatapos, nag-alok siyang dalin kami sa bahay nila. At dahil konsehal siya, nagtiwala kami sa kanya. Pagdating namin sa mansyon, hindi ko po inaasahan na asawa niya palang tiyahin ko. Your Honor, lumilihis na po tayo sa tinatalakay nating kaso. Pagpuputol ng prosecutor. Your Honor, gusto ko lang maintindihan ng lahat kung papaano niya nakilala ang mga tao sa mansyon. Makakatulong ito para malaman natin kung papaano nila itrato ang nasasakdal. Sinabihan siya ng judge na ipagpatuloy ang pagtatanong kay Luisa. Let's proceed. Anong klaseng buhay ang meron ka sa loob ng mansyon? Unang dating pa lang po namin, pinalinis na sa amin ni Doña Pasima ang bodega dahil doon daw kami tutuloy. Hindi kami nag-almusal, wala ring tanghalian kasi ang gusto niya, matapos muna namin ang lahat ng gawain. Sa mga sumunod na araw, lagi kaming sinasaktan ng magkapatid, si Bianca at Brando. Sa katunayan, itong mga sugat ko po sa mukha, galing po ito kay Bianca. Your Honor, gumagawa na lang siya ng alibay para ilihis ang usapang ito. Sabat ulit ng prosecutor. Pero pinagpatuloy pa rin ni Fernan ang ginagawa niya. Your Honor, base sa pagtrato sa kanya ng mga nakakasama niya sa bahay, nagkaroon siya ng kaisipan na lumaban. Na-realize niya na hindi na tama ang ginagawa sa kanya ng pamilyang kumupkup sa kanya. Ang ginawang pagpapaslang ng nasasakdal sa biktima ay malabong naging planado. Ito ay nangyari dahil sa naipong pagtitimpi at pati na rin sa pagnanais na depensahan ng kanyang sarili. Malabong makapagplano ng isang krimen ng isang 18 years old na babae na walang sapat na katalinuhan sa maraming bagay. Hindi rin natin pwedeng sabihin na inakit niya ang biktima dahil lang sa maikli ang shorts niya. Walang ibang damit o short ang nasasaktal dahil wala naman siyang pambili ng bagong kasuotan dahil hindi rin naman siya pinapayagang makalabas. Sa makatuwid, maikli man o mahaba ang suot niya, plano na talaga ni Mr. Brando na halayin ang nasasakdal. Hindi natin pwedeng sabihin na gumanti siya kay Mr. Brando. Mababaw na basihan na gagantihan niya ang isang tao na pinagsalitaan lang siya ng masakit. Dahil ilang beses na siyang sinaktan ng pisikal ng pamilyang yan pero wala naman siyang ginawa pabalik. Kaya naman malinaw na self-defense ang nangyari. Yun lang po, kita sa mukha ni Don Dolorito ang labis na galit. Dahil sa mga puntong ito, mukhang nakalamang ang partido ni Luisa. Pero ganun pa man, sadyang magaling ang nakuwang prosecutor ng Don. Dahil ang mga sumunod na senaryo ay papabor na sa kanila. Your Honor, meron lang akong mga maidadagdag na ebidensya na magsasabing una pa lang ay intensyonan ng nasasakdal na paslangin ang biktima.
Ibinigay ng prosecutor ang isang flash drive sa judge. Sinaksak naman agad yon para maipakita sa projector screen. Base sa mga imahe na naroon, kuha yun ng CCTV sa loob mismo ng mansyon. Sa unang video, nakita si Luisang nakatayo sa harapan ng pintuan ni Brando. May dala-dala siyang gunting na pangpapel. Inutusan po ako niya ni Bianca na dali ng gunting kay Brando dahil may gugupitin siyang manggas ng damit. Hindi na naituloy pa ni Luisa nang pigilan na ito ng judge. Samantala, sa pangalawang video naman, makikita si Luisa sa kusina habang inaambahan si Brando ng suntok. Your Honor, sa naunang dalawang video ay masasabi na agad natin na may intensyon na talagang nasasakdal sa biktima. Proceed po tayo sa next video. Wika ng babaeng prosecutor. Sa sunod na video, makikita si Luisa na nasa garden. Yun ang mga sandali bago nangyari ang lahat. Noong una ay wala namang ginagawa si Luisa. Pero nakita sa videong pumunta siya sa garahe kung saan naroon ang motorsiklo ng binata. Hindi na makita kung ano ang ginunting niya roon dahil nakatalikod na siya sa kamera. Your Honor, may dala siyang gunting na panghalaman. Pinuntahan niya ang motorsiklo ng biktima base sa nakita nyo. Para siyang may ginunting sa motorsiklo. Tinangka niyang alisan ng preno ang motor. Pero dahil wala naman siyang kaalaman kung nasaan ang preno, wala siyang nagawa. Pinagdiskitahan na lamang niya ang upuan ng motor. Your Honor, sa pagtatangka niyang alisan ng preno ang motor, nagpapatunay lang ito na gusto niya talagang mapahamak ang biktima. Sa madaling sabi, may intensyon talaga siyang ipahamak ang kliyente ko. Nakangising naglakad ang prosecutor pabalik sa upuan nito. Sa puntong ito, ramdam na ni Fernan na tagilid sila. Hindi inaasahan ng binata na gagawa ng pabrikadong ebidensya ang partido nito. Nagkaroon ng 10 minutes break ang hearing. Sinamantala na ni Fernan ang pagkakataon para kausapin sandali si Luisa. Nakikita niya kasing parang natataranta na ang dalaga. Fernan, anong gagawin ko? Hindi naman totoo yung mga nasa video. Yung sa gunting, inutusan talaga ako nun. Yung pag-amba, oo, totoo yun, pero hanggang ganun lang yun. Yung sa motor, yung mga pasabit lang ang ginunting ko ron. Nakakat lahat ng video. Nanginginig pa ang tinig ni Luisa habang sinasabi yon. Kumalma ka. Malulusutan natin to. Magtiwala ka lang sa akin. Tinapik-tapik na lamang ni Fernan ang balikat ng babae. Makalipas lang ang ilang sandali, muling nagpatuloy ang pagdinig. Sa puntong ito, ibabagsak na ng kabilang partido ang pinakamabigat nilang sandata. At yun ay walang iba kundi ang tinuturing nilang alas na testigo. Your Honor, narito po ang huling testigo na magpapatibay na solido ang motibo ng pagpatay ng nasasakdal sa biktima. Sabi ng prosecutor. Tumayo si Doña Pasima para tumistigo. Nanlalaki naman ang mata ni Luisa nang makita yon. Hindi siya makapaniwalang pati si Doña Pasima ay makikiisa rin sa mga imbentong kwento. Maaari mo bang sabihin sa aming lahat kung anong nasaksihan mo nung gabing mangyari ang krimen? Tanong ng prosecutor kay Doña Pasima. Tumingin muna saglit ang matandang babae kay Luisa. Hindi niya maunawaan ang tingin nito. Para itong may nais sabihin sa kanya. Totoo na nandoon ako nang mangyari ang krimen. Papunta ako sa garden dahil alam kong naroon si Luisa. May gusto sana akong iutos sa kanya, pero pagdating ko, napalunok ng laway si Luisa. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Batid niyang kung ano man ang sasabihin ng matanda ay makakaapekto sa pag-usad ng kaso. Nakita ko kung paano pinaslang ni Luisa si Brando. Pero, nakita ko rin ang pagtatangka ni Brando na halayin si Luisa. Totoo ang sinasabi ni Luisa. Pinagtatanggol niya lang ang sarili niya. Sabi ni Doña Pasima. Laking gulat ng lahat kung bakit bumaligtad ang statement ng Doña. Lumapit ang prosecutor kay Doña Pasima at pabulong na nagsalita. Ano pong ginagawa niyo? Pero hindi yun pinansin ng matandang babae. Nagpatuloy pa ito sa pagsasalita. Wala na itong pakialam kahit namang galaiti sa kanya ang konsehal na si Dolorito. Nakita ko ang lahat ng nangyari. Si Brando, gustong-gusto niyang angkinin si Luisa. Kahit naman siguro sinong babae, ganun at ganun pa rin ang gagawin. Anong ginagawa mo, Pasima? Hindi na nakatiis si Don Dolorito at nagsalita na rin ito.
Inawat yun ng mga security nang tangkain itong lumapit sa kanila. Nandito ako sa harapan ninyong lahat para na rin ibunyag kung anong klaseng tao ang pinakamamahal nating konsehal. Ang akala ninyong mabuti at mabait na konsehal, may tinatagong kademonyohan. Marami siyang dinadalang babae sa opisina niya. Karamihan sa mga yon menor de edad. May iba rin mga babae na pinipilit niya makipagtalik sa kanya. Puwersahan niyang ginagawa yun kagaya na lamang ng ginawa niya kay Luisa. Ilang beses niyang pinagsamantalahan ng dalagang yan. Hindi lang makapagsalita si Luisa dahil pinagbabantaan siya palagi ng konsehal na ito. Sa lahat ng nandito, isipin ninyong maigi. Kung ang ama nga ni Brando ay rapist, ano pa kaya ang anak? Ang mga videong pinalabas nila kanina, lahat yun ay sinadyang putulin. Pero ang totoong video ay ayaw nilang ilabas. Kaya walang katotohanan ng lahat ng sinasabi nila kay Luisa. Tuluyan ng umingay sa loob ng korte noong mga sandaling yon. Nasira na ang plano ng kabilang kampo. Sandaling itinigil ang pagdinig. Pero mula nang magsalita si Doña Pasima, mas lalong lumakas ang laban nila Luisa sa kaso. Sa mga sumunod na pagdinig, wala nang maibato ang kabilang kampo. Unti-unti na yung lumubog hanggang sa mapawalang sala si Luisa. Hagulgol ang dalaga nang manalo sila sa laban. Pinalaya na si Luisa. Nakabalik siya sa kanyang kapatid. Niyakap niya agad si Marisa ng mahigpit. Ate, akala ko po hindi ka na babalik. Nakita kita sa balita eh. Kasama ka ng mga pulis. Naiiyak na wika ni Luisa. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi, bunso. Napangiti na lamang ang binatang si Fernan habang pinagmamasda ng magkapatid. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Masaya rin siya para kay Luisa. Mabuti na lang talaga, bumaligtad si Doña Pasima. Makalipas ang ilang oras, dalawa na lamang sila ni Fernan sa sala. Hanggang sa puntong ito, hindi pa rin makapaniwala si Luisa. Buong akala talaga niya ay mabubulok na siya sa kulungan. Hindi ko maintindihan. Bakit bigla na lang nilaglag ni Doña Pasima ang asawa niya? Napapailing na lamang na tanong ni Fernan habang umiinom ito ng tsaa. Sinasaktan ni Don Dolorito si Doña Pasima. Gaya ng sinabi niya, maraming ginagawang kalukuhan si Don Dolorito. Siguro, hindi niya nakinaya. Lalo nang malaman niya na pati ako'y binaboy din ng asawa niya. Sabi naman ni Luisa. Don't worry, I don't judge you. Sabi naman ni Fernan nang may malapad ng ngiti. Thank you, Fernan. Kahit na kailan mo lang naman ako nakilala, hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Sa wakas, makakaalis na rin ako sa impyernong mansyon na yun. Maraming salamat talaga. Hindi. Mas dapat mong pasalamatan ang sarili mo. You know why? Napakatatag mong tao. Naging malakas ka sa hamon ng buhay mo. Ganun talaga siguro kapag meron kang pinaguhugutan. Kahit sobrang sakit at hirap na, hindi mo iisipin ang sumuko. O sige na, samahan mo na ang kapatid mo sa taas. Magpahinga ka na rin. Kinabukasan, nakarating ang balita kina Luisang nagtatago na ang konsehal na si Don Dolorito. Ayon sa pulisya, iimbitahan pa lang sana itong sumama sa istasyon pero wala na ito sa mansyon. Walang nakakaalam kung saan nagtungo ang matandang lalaki. Anong gagawin natin kay Doña Pasima at doon sa babaeng si Bianca? Pinahirapan ka rin nila eh. Dapat pagbayaran nila yon, sabi ni Fernan. Huminga muna ng malalim si Luisa. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kahit na minaltrato siya ng mga yon, tila may natitira pa rin siyang awa. Masyadong malambot ang puso ni Luisa. Hindi ko pa alam. Naguguluhan pa ako. Sagot niya. Sige, hindi na muna kita pipilitin sa bagay na yan. Pero ngayong araw, sasama ka muna sa akin. Pupunta tayo sa station para magbigay ng salaysay sa ginawa sa'yo ni Don Dolorito. Para mas lalo siyang madiin. Pero, sinong kasama ng kapatid ko rito? Tanong niya na may pag-aalala. On the way na ang ate ko. Siya na muna makakasama ni Marisa dito. Pasensya ka na, pati ate mo naabala pa namin. Luisa, wala naman yun. Isa pa, nakukyutan ng ate ko sa kapatid mo. Sigurado akong mag-e-enjoy naman silang dalawa rito. Nang dumating ang kapatid ni Fernan, ay dali-dali na rin silang bumiyahe patungo sa istasyon ng pulis. Nagbigay ng salaysay si Luisa.
Dahil dito, mas lalong tumibay ang kaso laban kay Don Dolorito. Ikinalat na rin sa buong bansa ang mukha ng Don. Dahil meron pa naman silang oras, dinala ni Fernan ang dalaga sa isang restaurant. Ayon sa binata, ililibre niya si Luisa bilang selebrasyon sa kanilang pagkapanalo. Dito ka lang magsi-CR lang ako. Pagbalik ko, order na rin tayo ng kakainin natin. Sabi ng binata. Sige, maraming salamat. Nakangiti pang pinagmasdan ni Luisa ang binata habang naglalakad yun patungo sa CR. Sinuyod ni Luisa ng tingin ang buong lugar. Namamangha siya sa ganda nito. Ito kasi ang unang pagkakataong nakapasok siya sa ganitong uri ng kainan. Sa mga palabas niya lang kasi ito nakikita. Hindi niya inakalang mararanasan niya rin ito sa personal. 2 minuto pa lang ang nakalipas mula nang iwan siya ng binata, bigla na lamang siyang nakarinig ng sigawan sa labas. Pagsilip ni Luisa ay nakita niyang may mga armadong lalaki ang bigla na lang pumasok. Pinadapa ng mga yun ng pulis at ang iba naman ay dumiretso sa direksyon niya. Sino ba kayo? Saan niyo ako dadalhin? Walang tumugon sa mga yon. Hinila lang siya ng mga lalaki palabas ng restaurant at saka ipinasok sa van. Nilagyan din siya ng kulay itim na tela sa ulo. Hindi niya na alam kung ano ang mga nadadaanan nila. Basta ang naririnig lang niya ay ang usapan ng mga lalaki. Halos 1 oras din ang nakalipas, huminto na rin ang sinasakyan nila. Narinig niyang bumukas ang sliding door. Kinaladkad siya palabas. Ilang sandali lang ay naramdaman niya na lang na ginagapos na siya. Pagtanggal ng tela sa ulo niya, nakita na lang niya si Don Doloritong nakaupo sa kanyang harapan. Nagtatabako at seryosong nakatingin sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang may kagagawa nito? Sambit ni Luisa sa matanda. Dahil sa'yo, nagkandaletse-letse na ang buhay ko. Sinira mo ang buhay politika ko. Sinira mo rin ang mga negosyo ko. Pinatay mo pa ang anak ko na magmamana sana ng lahat. Mararamdaman ang gigil sa tinig ni Don Dolorito. Ikaw ang may kasalanan ng lahat at hindi ako. Kung naging mabuting tao ka lang sana, wala ka sana magiging problemang ganito. Pero mas pinili mo ang ugali mong hayop. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, kagagawan mo rin. Mahal mo ang kapatid mo, di ba? Sa tanong na yon ni Don Dolorito, bigla na lamang nawala ang tapang ni Luisa. Nabahala siya para sa kaligtasan ni Marisa. Hindi niya maitago ang labis na pag-aalala. Huwag mo idadamay ang kapatid ko rito. Wala siyang kinalaman. Lumaban ka ng patas. Lumaban ng patas? Tingin mo ba patas ang laban ngayon? Bigla na lang kumampi sa'yo ang hinayupak mong tiyahin. Patas ba yun? Hindi mo kasi siya tinatrato ng tama. Kaya huwag ka na magtaka kung gawin niya yun sa'yo. Sandaling humithit ng tabako ang matandang lalaki. Lumapit ito at binugahan pa ng usok ang dalaga. Hinawakan ni Don Dolorito ang hita niya at tumingin sa kanya ng nakakaloko. Pero ayos lang naman. Ang mahalaga, nasa akin ka. Ikaw na lang ang kapalit sa lahat ng kamalasang nararanasan ko. Luisa, miss mo na ba ang ginagawa natin? Huwag kang mag-alala. Pasisiyahin kita ngayong gabi. Hinaplos-haplos ni Don Dolorito ang buhok niya. Kadiri ka, napakademonyo mo. Paano mo ito nagagawa sa mga kababaihan? Sana mapunta ka sa impyerno dahil sa kasamaan mo. Galit na sabi ni Luisa. Pero tinawanan lang siya ni Don Dolorito. Mga bata, pakiayos nga magiging kwarto namin mamaya. Sabik na ako sa babaeng to eh. Kahit ilang beses ko nang nagamit, mukha pa ring sariwa. Sabi pa ni Don Dolorito. Sandaling umalis ang Don. Naiwang mag-isa si Luisa. Paglibot niya ng tingin sa paligid, nasa lumang malaking bahay pala sila. Abandonado na yon at pagtingin niya naman sa labas, marami siyang nakitang puno at mga nagtataasang halaman. Nasa liblib na lugar sila. Kinakabahan siya. Pakiramdam niya walang nakakaalam ng lugar na yon kundi si Don Dolorito lang. Ipinagdadasal na lamang niya na sana magkaroon ng himala at merong dumating para sa kanya. Makalipas lang ang halos 15 minutos, bumalik na rin si Don Dolorito. Bagong ligo ito at nakasuot na ito ng simpleng polong manipis.
Ang short naman nito ay maikli lang. Luisa, handang-handa na ako sa bakbakan. Ikaw ba? Handa ka na ba? Nakangiting wika ni Don Dolorito. Kitang-kita ni Luisa ang malalapad at naninilaw nitong ngipin. Bagay na lalong nagdulot sa kanya ng kilabot. Kahit ilang beses na siyang pinagsamantalahan ng matandang yon, ngayon niya mas nararamdaman ang pandidiri. Tumingin-tingin ulit sa paligid si Luisa. Wala siyang makitang pwedeng takbuhan palabas. Tanging ang nag-iisang entrance lang na binabantayan naman ng mga armadong lalaki. Isa pa, hindi niya rin alam kung papaano siya makakawala sa pagkakagapos niya. Luisa, walang darating sa'yo rito. Walang nakakaalam ng lugar na ito kundi ako lang. Kaya kung ako sa'yo, i-enjoy mo na lang ang lahat. Sumabay ka na lang sa agos. Total, sanay na sanay ka naman, di ba? Tumawa pa ng malakas si Don Dolorito. Nakitawan na rin ang mga kalalakihan. Mga bata, alisin nyo na nga ang tali nito. Dalhin nyo na sa kwarto ko. Pagsasawaan ko muna ito bago natin i-dispatcha. Utos pa ni Don Dolorito. Marahas na tinanggal ang tali ni Luisa. Kinaladkad siya patungo sa isang silid sa itaas. Tinulak siya papasok sa kwarto at sumunod naman doon si Don Dolorito. Nagsimula na itong magtanggal ng butones. Wag mo akong hawakan, kadiri ka! Sabi ni Luisa. Naghahanap siya sa silid na yun ng pwede niyang maipalo, pero walang kahit na anong gamit ang naroon. Tanging kama lamang at 2 unan. Bakit ka ba natatakot? Ilang beses na natin ginagawa ito eh. Dapat sanay na sanay ka na. Nangiinsultong sabi ng matanda. Lumundag si Don Dolorito papunta sa kama. Napatili na lamang si Luisa sa mga sandaling yon. Kahit matanda na ang Don, hindi maikakailang malakas-lakas pa rin ito. Hindi magawa ni Luisang itulak ang matanda dahil sa mahigpit nitong pagkakahawak sa kamay niya. Wag! Demonyo ka! Pero patuloy lang si Don Dolorito sa kahayupan niya. Wala itong nararamdaman na kahit na anong konsensya. Kalma ka lang. Sandali lang naman to eh. Biglang napatigil si Don Dolorito nang malakas na kumatok sa pintuan niya ang isang tauhan niya. Narinig niyang sinabi ng tao niya na may mga nakarating na pulis sa pinagtataguan nila. Agad na kinuha ni Don Dolorito ang damit niya. Dinampot niya rin ang barel sa ibabaw ng mesa sa gilid ng pinto. Lintik na buhay to. Paano sila nakarating dito? Binuksan ni Don Dolorito ang pinto. Pumasok naman ang ilan niyang tauhan para kunin si Luisa. Tatakas tayo! Hindi tayo magpapahuli ng buhay dito! Nang bumaba na sila ulit ng sala, nagsimula nang matakot si Luisa. Naunang magpaputok ang mga tauhan ni Don Dolorito. Gumanti naman ng pulis kaya nagkaroon na rin ng magkakasunod na palitan ng putok. Natutuliro na ang utak ni Luisa noong mga oras na yon. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Parang nabablangko ang utak niya sa lahat ng nangyayari. Dahil hindi sila makadaan sa harapan ng bahay, napilitan si Don Doloritong basagin ang salamin sa may kusina. Malaki ang bintana kaya kasyang-kasya naman sila ron. Buwisit ka, huwag ka na makulit! Makisama ka na lang! Sabi ni Don Dolorito nang pilitin ni Luisa na magpumiglas. Dahil nasa harapan ng mga sasakyan nila Don Dolorito, wala silang nagawa kundi ang takbuhin na lamang ang daan paalis. Pumasok na sila ng kagubatan. At sa puntong ito, wala na ang mga tauhan ni Don Dolorito na nagpaiwan sa bahay. Pero may mga kasama pa naman siya. Kaya nga lang, nakasunod na rin sa kanila ang mga pulis. Gumagamit na ng megaphone ang mga otoridad para pasukuin ang konsehal. Pero masyado yung nagmamatigas. Hanggang may mga kasama pa siya, hinding-hindi niya isusuko si Luisa. Nakatago lamang sila sa likuran ng punong mangga. Mga ilang sandali lang, tinig na ni Fernan ang naririnig nila. Konsehal, itigil mo na ito kung ayaw mong mas lumala pa ang kaso mo. Harapin mo ang mga reklamo sa korte. Sabi ni Fernan. Anong harapin? Wala ring mangyayari sa akin dun. Ganun din, makukulong din ako kahit na anong gawin ko. Huwag mo akong utusan. Hindi ako tanga. Kung hindi ka susuko ng maayos, mapapahama ka lang.
Kaya hanggat maaari makisama ka na lang. Dagdag pa ni Fernan. Pero sa halip na makinig ang Don, nagpaputok pa ng sunod-sunod ang grupo nito. Dahil dito, muling sumiklab ang gulo. Wala talagang balak na makipagkasundo si Don Dolorito sa kanila. Hanggang sa dumating na nga sa puntong unti-unti nang nalalagas ang mga kasama ng Don. Batikan at sobrang galing kasi ng mga pulis na kasama ni Fernan. Kahit na madilim, natatamaan na mga yon ang mga tauhan ni Don Dolorito. Makalipas lang ang halos kalahating oras na pagsunod, huminto na si Don Dolorito sa ilog habang nakatutok ang baril nito sa ulo ni Luisa. Wala na itong matatakbuhan, kaya naisip nitong i-hostage na lang ang dalaga. Subukan niyong gumawa ng kahit anong galaw. Sasabog ang bungo ng babaeng ito. Pagbabanta ni Don Dolorito. Nakatutok lang ang baril ng mga pulis habang si Fernan naman ang sumubok na kausapin ng Don. Don Dolorito, konsehal, alam kong gusto mo lang tumakas ngayon. Patatakasin ka namin. Iwan mo lang dyan si Luisa. Wala kaming gagawing masama sa'yo, sabi ni Fernan. Anong tingin mo sa akin, bata? Hindi ako kahapon pinanganak. Alam kong karakas na mga kasama mo. Mas gago pa ako sa gago kaya hindi tatalab sa akin ang ganyang panguto ninyo. Tumawa pa ang Don na parang nabubuwang. Ibaba niyo ang mga baril niyo kung hindi papuputukan ko ang ulo nito. Dagdag pa ni Don Dolorito. Sinenyasan ni Fernan ang mga pulis. Kailangan nilang sundin ang sinasabi ni Don Dolorito dahil siguradong hindi yun magdadalawang isip na barilin ng dalaga. Kilala nila ang Don base sa mga impormasyong nakalap nila. Halangang kaluluwa nito hindi lang sa pang-aabuso sa kababaihan, pati na rin sa pagpatay ng tao. Nakababa na ang mga baril nila. Ano pang gusto mong kondisyon para ibigay mo sa amin si Luisa? Kailangan mo ba ng masasakyan? Hayaan ka namin makabalik sa bahay na yon at gamitin mo ang mga sasakyang naroon, sabi pa ni Fernan. Wala akong kailangan. Ang kailangan ko ay itong babaeng ito. Nababaliw na ako rito. Hindi ko ito hahayaang mawala sa akin. Kayo, ihagis niyo ang mga baril niyo sa ilog. Pagkatapos tumalikod kayo, walang harap hanggat hindi kami nakakaalis. Sandali pang nagtinginan ng mga pulis. Tila nagdadalawang isip ang mga yon sa gustong mangyari ni Don Dolorito. Pero napilitan na lamang silang gawin yon nang ambang kakalabitin na nito ang gatilyo ng baril. Dali-daling inihagis sa mga pulis ang kanilang mga baril. Pagkatapos, tumalikod na rin ang mga yon. Ikaw rin, anong tingin mo sa sarili mo? Espesyal ka? Tumalikod ka rin! Sigaw nito kay Fernan. Sinunod na lamang ni Fernan ang sinabi ni Don Dolorito. Tignan ninyo ang mga sarili nyo. Para kayong mga basang sisiw na walang magawa. Mga walang kwenta! Sabi ni Don Dolorito. Wala itong kamalay-malay na may nakatutok na sa noo niya na pulang bilog. Isang laser na nagmumula sa dilim. Ilang sandali pa, nakarinig na lang sila ng malakas na putok. Tumumba bigla si Don Dolorito at tuluyan na nitong nabitiwan si Luisa. Mabilis namang tumakbo si Fernan para kunin ang dalaga. Takot na takot itong yumakap sa binata. Matapos ang pangyayaring yun, ay umalis na rin sila ron. Dumating na rin ang mga kukuha sa bangkay ni Don Dolorito. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, hindi makapagsalita si Luisa. Ramdam na ramdam pa rin niya ang trauma. Nang makabalik na sila ng Maynila, agad na dumiretso ang dalaga sa istasyon ng pulis. Doon ay may naghihintay na sa kanyang mga media. Mabilis kasing kumalat na wala na nga ang Don na si Dolorito. Hinawi na lamang ni Fernan ang mga taong nakaharang para mabilis silang makapasok sa loob. Kinausap agad si Luisa ng isang pulis. At pagkatapos, binisita niya si Doña Pasima at Bianca. Nag-request kasi ang matandang babae na makausap siya. Sa mahabang mesa na may mga nakapalibot na mga bantay sa gilid, doon sila nagkaharap-harap. Nanlilisik pa rin ang mata ni Biancang nakatingin sa kanya, habang si Doña Pasima naman ay kalmado. Nagtaka si Luisa nang makitang ngumiti ang kanyang tiyahin. Ang ngiting yon ay ngayon niya lang nakita. Kakaiba yon sa mga unang ngiting madalas na pinapakita sa kanya ng matanda. Anong kailangan niyo sa akin? Uutal-utal na tanong ni Luisa. Ang kailangan ko sa'yo? Mamatay ka na rin!
Kagaya ng ginawa mo sa kapatid ko! Mamamatay tao ka! Kung alam ko lang na gagawin mo yon, inunahan na sana kita! Sinaksak na sana kita ng tinidor sa leeg! Murderer! Sabi ni Bianca. Nagwawala na ito kaya napilitan ng mga bantay na kunin ang babae at ilayo sa kanila. Huminga ng malalim si Doña Pasima. Ngumiti ito ulit kay Luisa. Galit ako sa papa mo. Unang sabi ni Doña Pasima sa dalaga. Ano po? Noong araw, ang papa mo ang laging pinapabura ng mga magulang namin. Sa aming 7 magkakapatid, siya ang laging magaling, matalino, mahusay, at paborito ng lahat. Samantalang ako na panganay, wala. Inggit lang ako sa bunso namin. Dahil sa kanya, lahat ng ginagawa kong pagsisikap, hindi napapansin ng mga magulang namin. Kaya doon nagsimula ang galit ko sa kanya hanggang sa magkaedad na kami. Alam ko na hindi tama na ibuntun ko sa iyo ang galit ko sa kanya. At hindi rin tama na magalit ako sa kanya dahil lang mas magaling siya kaysa sa akin. Pero yun ang naramdaman ko noong mga panahong yun. At naramdaman ko ulit yun nang makita kita, Luisa. Nang magtagpo ang landas natin, naisip kong ikaw ang gantihan ko dahil wala na ang papa mo. Naisip ko na lahat ng kamalasan sa buhay ko ay sa'yo ko ibubuntun. Pinahirapan kita sa mansyon, kayo ng kapatid mo. Akala ko kasi, mabubuo ang pagkatao ko kapag ginawa ko yun. Pero hindi pala. Mas lalo lang akong nahirapan. Mas lalo ko lang naramdaman na sa aming dalawa ni Benjamin, mas miserable ang buhay ko, Luisa. Alam kong huli na, pero gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Wala kang kinalaman sa galit ko sa papa mo. Wala kang ginawang masama sa akin, kaya sana, kapag handa ka na, mapatawad mo ako. Saad ng matandang babae. Sa mga sandaling ito, hindi na napigilan ng dalaga ang maiyak. Pero pinilit pa rin niyang maging kalmado at panatilihin ang kanyang postura. Maraming salamat dahil inamin mo na nagkamali ka. Maraming salamat dahil sinagot mo na rin ang mga tanong ko sa sarili kung bakit galit ka sa amin. Tia, hindi ako mapagtanim ng sama ng loob, lalo na sa mga kamag-anak ko. Pero sa ngayon, hindi ko pa kaya na ibigay ang pagpapatawad na inaasahan mo. Pero gumaan ang pakiramdam ko dahil sa mga sinabi mo. Maraming salamat. Tugon naman ni Luisa. Hindi mo kailangan madaliin ang sarili mo, Luisa. Take your time. Hindi naghihilom agad ang mga sugat kahit gustuhin natin. Kaya naiintindihan ko. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad. Matanda na ako. Gusto ko naman makagawa ng maganda sa mga natitirang panahon ko rito sa lupa. Pero bakit niyo po inilaglag si Don Dolorito? Ang buong akala ko, kakampihan niyo siya dahil siyang asawa niyo. Siya ang pamilya ninyo. Matagal-tagal na rin ako nagtitiis sa ugali ng asawa kong yon. Nagbubulag-bulagan lang ako. Nakakaya kong baliwalain ang pambababae niya, pananakit niya sa akin, pati na rin ang sapilitan niyang pakikipagtalik sa mga menor de edad. Pero nang malaman ko na pati ikaw ay biniktima niya, hindi ko alam pero doon ko na naramdaman ang tunay na sakit. Bigla kong nakita ang sarili ko sa iyo noong mga panahong bago pa lang kami. Pinagsawaan niya lang din ako. At ngayong matanda na kami, wala na siyang pakialam sa akin. Luisa, ginawa ko yun dahil gusto kong makita mo pa ang tunay na kulay ng buhay. Ayaw kitang matulad sa akin na hanggang ngayon, hindi makaahon kahit maraming pera. Gusto kitang tulungan na ibalik ang ganda ng buhay na ipinagkait sa'yo ng asawa ko. Patawarin mo ko dahil dinanas mo ang lahat ng ito. Sa puntong ito ay naiyak na lamang si Doña Pasima. Ganon din si Luisa na hindi niya inakalang masaklap din pala ang pinagdaanan ng tiyahin niya sa kamay ng walang hiyang si Dolorito. Huwag ho kayong mag-alala, tiya. Wala na po siya. Wala na pong mananakit sa atin. Sabi ni Luisa. Tumayo si Luisa at niyakap niya ang matanda. Luisa, gusto kong mamuhay kayo ng kapatid mo sa komportabling buhay. Ayoko na kayong makita pa sa lansangan. At bilang pagbawi ko na rin ito sa mga ginawa ko sa tatay mo nung araw. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Luisa.
Tumingin si Doña Pasima kay Fernan. Lumapit naman ang dalaga sa kanila. Bukas ay aasikasuhin ko na ang yaman ni Doña Pasima para may pangalan na sa'yo sa lalong madaling panahon. Don't worry, expert ako sa mga ganito kaya ilang araw lang may isasali na sa pangalan mo ang mga dapat mapunta sa'yo. Sabi ni Fernan. Sa'yo ko ibibigay ang mga yaman kong itinatago ko noon pa. Ikaw lang naman ang deserving doon, Iha. Wala naman akong anak. At kayo na lang ng kapatid mo ang kadugo ko rito na mapagkakatiwalaan ko. Huwag ka mag-alala, Luisa. Hindi ito galing kay Dolorito. Ang yaman na ipapamana ko sa iyo ay galing sa pagnenegosyo ko noon pang hindi ko pa nakikilala si Dolorito. Naipon ko ito. Paliwanag ng matanda. Iha, hindi ko na madadalang yaman ko sa hukay. Kaya mas mainam na mapunta ito sa karapat-dapat. Ngumiti ng malapad si Doña Pasima. Hinawakan pa nito ang pisngi ng dalaga na meron pang sugat. Kinabukasan, agad na inasikaso ni Fernan ang mga papeles. Habang si Luisa naman at ang kanyang kapatid ay nagpapahinga lang sa bahay. Naisarado na ang kaso kay Don Dolorito. Ang kaso naman kay Bianca ay nagpapatuloy pa rin. Samantala, kinailangan ding harapin ni Doña Pasima ang ginawa niyang pangmamaltrato kay Luisa. Pero medyo bumaba ang sentensya niya dahil inamin nito ang kasalanan at hindi rin naman formal na nagkaso si Luisa laban sa matanda. Lumipas pa ang 2 buwan, naninirahan na sa magandang bahay ang magkapatid na Luisa at Marisa. Hindi na sila hihiga sa malamig at maruming semento ng lansangan. Ang ganda naman ng suot mo, Marisa. Tinalo mo pa talaga ako, Sabi ni Luisa nang makitang bumaba na ng hagdan ang kanyang nakababatang kapatid. Siyempre, ate. First time kong dadalaw kay Tia Pasima At saka, first time ko makikita siya na mabait. Sabi nito, nagkatinginan na lamang sina Luisa at Fernan. Good person na si Tia. Kaya dapat good ka rin sa kanya kapag nandun na tayo, ha? Sabi pa ni Luisa. Ate, kailan ba makakalaya si Tia? Para dito na lang din siya sa atin. Tanong ng bata. Marisa, may kailangan kasing pagbayaran si Doña Pasima. Kahit hindi naman nagkaso ang ate mo, sa mata ng batas, meron siyang nilabag. Pero ang maganda lang dito, mas mabilis siyang makakalaya. Kaya sa susunod na taon, baka kasama na natin siya rito. Paliwanag naman ni Fernan. Kaya ikaw, matuto ka na maglinis ng sala. Hindi tayo mag-hire ng kasambahay, ha? Pabiro namang sabi ni Luisa. Matapos ang usapan na yon ay sabay-sabay na rin silang lumabas. Bumiyahe sila patungo sa kung saan nakakulong ang matanda. Dala ang mga pagkain na niluto pa ni Luisa. Inilatag niya yun sa lamesa. Amoy pa lang ay napangiti na si Doña Pasima dahil doon. Alam mo bang noong araw, Papa mo ang may pinakamasarap na luto sa amin? Siguro, doon mo minana ang kahusayan mo sa pagluluto. Nakangiting papuri ni Doña Pasima. Maraming salamat po. Masarap po talaga magluto si Papa. Kapag siyang nagluluto sa bahay namin noon, taob talaga ang kaldero. Natawa na lamang ang dalaga. Ikaw, Marisa, tularan mo ang ate mo, ha? Matatag, matalino, masipag at masikap. Opo, Tia. Siya po ang idol ko Sagot naman ng bata. Teka, gaano na ba kayo katagal ni Luisa? Tanong naman ni Doña Pasima kay Fernan. Nasamid pa ang binata nang marinig yun. Tia, hindi ko po siya boyfriend. Nahihiyang tugon ni Luisa at bigla na lang dumampot ng hotdog sabay kain. Magkaibigan lang po kami. Pero kung masihigit pa ron, why not? Preskong sabi naman ni Fernan. Kita nilang namula si Luisa dahil sa sinabi ng binata. Nagtawanan na lamang sila noong mga sandaling yon. Sama-sama nilang pinagsaluhan ang mga pagkaing nasa hapagkainan. Sa sobrang saya nila, parang nasa normal na bahay lang sila habang kumakain. Lahat ng nangyari sa buhay ni Luisa, naging dahilan yon para mas maging matatag sa bawat hamon. Nilamon man ang madilim na kapalaran, muli naman niyang nakita ang liwanag dahil sa kanyang hindi pagsuko. Si Luisa ay isa lamang sa maraming kababaihan na patuloy na nakikipaglaban sa buhay.
Siya ang nagpapatunay na sa bawat dagok ng buhay, mayroong paparating na liwanag at kulay. Wakas!